Munting ganda. Huwag kang tumakbo. Tito Zheng, hindi ka papabayaan. MS Lu Ningxuang. Ibigay mo. Control in Lu Group. At magpakasal sa pamangkin ko. Maaring patawarin kita. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Anong balak nyo? Gusto ninyong kunin ang Lu Group mula sa akin. Nananaginip kayo. Sage. Ayaw tumanggap? Ikaw na ang magbabayad. Sugod. Bata, magaling ka bang lumaban? Anong silbing pagkagaling mo? Dito sa Yunhei, ang Ken family ang hari. Isinagip kita, hindi ka man nagpasalamat. Lu Ningxuang. Narinig kong kagabi. Tinangkang paslangin ka kagabi. Kumusta? Ayos ka lang ba? Kagabi talaga. Nasa bingit kang kamatayan. Kung hindi dahil sa, may isang estranghero na, sumagip. Hindi mo na ako makikita muli. Sino ang naglakas loob na umaksyon laban sa iyo? Mula nang mamatay ang tatay ko, ilang taon na ang nakalipas. Hindi lang isa o dalawang tao ang gumagawa ng problema sa akin. Hindi lang ilan. Sa tingin ko, may kinalaman ng Yunhai Chamber dito. Di maiwasan na may connection sila. Yunhai Chamber. Mga tao ng Chen family. Nabalitaan ko. Matitigas at walang awa ang mga taong yan. Walang nanghihinayang. Kaya nga gusto mong kumuha ng bodyguard. Ito ang mga profile ng mga interviewin mo. Tingnan mo muna. Unahin natin itong isang ito. Sabihan mo ang front desk. Sabihin mong si Lindsay ay papasok sa opisina para makita ako. Saj, kagabi sobrang takot ako. Hindi ko man lang nahagilap ang mukha ng taong nagligtas sa akin. Hindi ko siya nakitang maayos. Kailangan kong hanapin ang nagligtas sa akin. Kailangang suklian ko ang utang buhay niya. Hello. Dumating ako para mag-interview. Si Sir Lindsay ba ito? Ako yon. Pangulo Lu, pakita po siya sa taas para sa interview. Parito po. Salamat. Sandali. Per, anong ginagawa mo rito? Dumating ako para mag-interview bilang bodyguard. Papayagan ba na si Pangulo Lu mismo ang mag-interview? Ikaw na yata ang pinakauna kong naka-encounter. Pero tingnan ang katawan mo. Parang hindi ka sanay tumanggap ng suntok. Gusto mong makita si Pangulo Lu? Dapat lampasan mo muna ako. Ningxuang. Hindi ba dapat sa conference room yung interview? Bakit nakatayo tayo sa elevator hall? Ang unang interview, siya na rin ang huling interview. Basta ang tawag na Lindsay. Makaabot ng buhay at nakatayo sa harap ko. So pasado na siya sa interview. Mag-elevator lang naman. Anong hirap nun? Ningxuang. Hindi ba't parang nagmamadali tayo? Wala ka bang lul? Anong pwedeng mangyari sa akin? Saan ba ang opisina ni Pangulo Lu? Pangulo Lu. Sinubukan na namin para sa'yo. Ayos naman. Medyo malakas lang ang hampas. Nabasag ang framing salamin. Sige na. Alam ko na umalis na kayo. Yung bonus at gamot naman? Kunwento mo na lang sa finance ay reimburse nila. Ikaw na pala, Pangulo Lu. AMM. Bakit iba ng kaunti kumpara sa larawan? Ang totoo, mas maganda pa siya kaysa sa larawan. Ikaw ba si Lindsay? Ganun ba? Opisyal kitang sinasabihan ngayon. Ikaw, tinanggap ka. Mula ngayon. Simula ngayon, ikaw ang personal bodyguard ni Pangulo Lu. Chen Xiao. Nabigo ang pagpaslang. Ang pinadala namin, hindi nila napatay sa Lu Ningxuang. Sa halip may namatay at may nasugatan. Nagbibiro ka ba? Hindi ba si Zheng Shu mismo ang nagpunta? Si Zheng Shu, sa lumang henerasyon, pinakamagaling sa pagbaril, pinakamalupit na tao. Sigurado ka ba? Dapat ay matatapos na yun. Pero biglang may lumitaw ang isang tao. Sa isang iglap, pinatay ang lahat namin. Zheng Shu. Tinamaan siya sa gitna ng noo at namatay. Sino ang pumatay? Iniimbestigahan pa. Wala pang alam ngayon. Chen Xiao, maawa ka. Pasensya na. Ok lang. Tuloy. CJ.
Ibig mong sabihin, patay na ang tiyuhin ko, si Chen Yutang, lahat sila. Hanggang ngayon, hindi pa rin mahahanap ang salarin. At si Luning Shuang, ang babaeng iyan, napakabastos. Ayaw tumanggap ng paanyaya, siya pa ang magbabayad. Kung hindi ko makuha ang kontrol ng Lu Group, hindi ko makukuha ang posisyon bilang tagapagmana ng Chen family. Kaya gusto ko, sa pagkakataong ito, ikaw na mismo ang pumunta. Ngunit, kung mabibigo ka rin, alam mo na ang kahihinatnan. Hahaha. Bakit parang pamilyar ang tindig ni Lindsay? Arang nakita ko na siya dati. Hindi ko matandaan kung saan. Bakit kaya? Hindi ko talaga maalala? Unahin ko na, ha? Isa lang akong maliit na bodyguard. Hindi ako ibinbenta, ha? Akala mo madali yan. Ang galing ko sa katawan. Sabi mo, may tinatago akong ibang pagkakakilanlan ba? Ang pagkakakilanlan ko, grab yun. Kailangan ang personal bodyguard, hindi pwedeng bawasan. Kung tatanungin niyo kung sino ako, isang tunay at matapang na bodyguard. Bukod doon, wala na ba kayong ibang tinatago sa akin? Ako, dapat ba ako? Ako ba yun? Ama ng pinakapayaman sa mundo. Nakita na, Sige na, Yaw. Huwag mo na tanungin pa. Sa tingin ko siya, medyo mas magaling lang kaysa sa ibang tao. Mukhang nag-overthink lang ako. Sarge, iparada mo ang kotse sa labas, hintayin mo ako. Pangulo Lu, saan ka pupunta? Tingnan mo ang suot mo mula ulo hanggang paa. Ano ba kamukha mo? Ang personal bodyguard ko. Dapat magmukhang maayos. Dadalahin kita mamiling damit. Para sa kanya. Ako. Ang ibig kong sabihin, bibili rin ako ng ilang bagong damit. Sabay na rin, bibilhan ko siyang dalawa. AM. Bye-bye. Ay, di ko akalaing ganito. Bagay naman sa'yo itong outfit na to. Salamat, Pangulo Lu. Sana'y akong mag-shoot ng suit. Hoy, tingnan mo itong kurbata. Bagay din sa akin, no? Pangulo Lu, baka pagkatapos mamili, umuwi na tayo agad. Wala ka bang kaawang loob? Wala pa akong nabibili. Hindi yan yun. Pangulo Lu, bakit ka naman maglalakad dito ng ganon kalakas? Hindi ka ba natatakot na may mga nagnanais sa lugro na tumingin sa'yo? Nasa tabi mo naman ako, di ba? Pupunta lang ako sa ibang tindahan. Maghihintay ka lang dito. Pangulo Lu, tapos na ba kayo mamili? Lindsay, may sumusunod sa akin. Pangulo Lu, huwag kang matakot muna. May silid ng panglinis sa kaliwa, kumaliwa ka lang. Pumasok ka, mapalit ng uniforme ng tagalinis. Pupunta ako doon na yon din. Sadya, Pangulo Lu, huwag magpanik, manatiling kalmado. Sundin mo ang utos ko. Dadalhin kita agad. Ano ang gagawin ko ngayon? Habang di napapansin ng dalawang sumusunod, pumasok ka sa silid ng panglinis. Isara mo ang pinto at magpalit agad. Pagbukas mo, itulak mo ang cleaning cart palabas. Ano ang sunod? Huwag magpanik. Tumungo ka papunta sa banyo. Naku, nasan siya? Kakatapos lang nandito siya. Nasaan ang tao? Yakya, nawawala na yung target natin. Tayo na. Hoy, Lindsay. Nakita mo? Nandoon siya. Anong gagawin natin? Huwag munang magpanik. Ilagay muna ang kotse sa gilid. Sage, Lindsay, ano gagawin ko ngayon? pumasok ka muna sa mall. Magpalit ka ng dami. Okay. Hoy, Nandito pa rin ang gamit. Hanapin pa natin. kumusta ang paghahanda? Chen Xiao, lahat handa na. May mga tao na rin tayo sa loob ng mall. Pag lumabas sa Luning Shuang, di na siya makakatakas. Magaling. Yaksha. Gusto kong makita ang bangkay ni Luning Shuang sa sarili kong mga mata. Kapag patay si Luning Shuang. Yunhei Chamber. Maaring automatikong sakupin nila. Ang Lu Group. Huwag ninyo akong bigin. Yaksha. Lindsay, nasaan ka? Nasaan ka? Nahanap na kita. Hoy, Lindsay. Naku. Hindi yata sila magkakampi, no? Bobby, bebe, Bakit ka ngayon lang dumating? Halos mamatay na ako, alam mo ba? Kung gaganyan ka uli, hindi na kita alalayan. Anong tingin yan sa'yo? Tumago ka lang dito. Dito, walang makakita. Hindi ka matatamaan ng bala dito. Maghintay ka rito. Saan ka pupunta? Gago. Iniwan mo ako mag-isa? paano naman yan posible? Hinahanap mo ako. Magandang feel. Sino ang nagpadala sa'yo? Hindi mo kailangan malaman. Comfortable ba ang posisyong to? Gusto mo, mapalit tayo? Ang aktibo mo naman. Halikan ka na ni Ete. Hala, ang mata ko. May kutsilyo sa ilalim ng dila. Kung may lalaking maging boyfriend mo, hindi ba magiging inuko sila? Ang paghihiganti na ito. Tandaan ko to. Babalikan kita, babayaran ko lahat. Pangulo Lu, ligtas na. Sage, ang lambot nito, ang sara. Pangulo Lu,
Umalis na ang snapper. Huwag ka nang mag-alala. Pati ang upuan, ang comfy naman. Ning Shuang, bumalik ka na. MMM. Pangulo Lu. Bakit nandito ang demonyang to? Magkaklase kami ni Yao Yao. Paggraduate pa lang, nagsama na kami tumira. Anong nakakagulat dyan? Dapat sana. Sabihan mo muna ako. Suyaw, anong ginagawa mo rito? Papatayin kita, pervert. Ito ang pribadong tirahan ni Luning Shuang. Bakit nandito yung maliit mong bodyguard? Akma ka ba? May karapatan ka ba? Yao Yao, huwag kang mag-excite. Inayagan ko to. Simula ngayon, maninirahan na si Lindsay kasama natin. Hindi kayo seryoso, di ba? Hindi mo ba nakikita tong maliit na bodyguard? Mukha siyang lascivious. Hindi ka ba natatakot mag-anyaya ng panganib sa bahay? Huwag kang mag-alala. Kahit lagyan mo siya ng alongdaang tapang, hindi pa rin siya magtataon na mga sa akin. Bukod pa tayong dalawa mga babae, kailangan nag-aalaga. Pero karapat-dapat ba siya? Pangulo Lu, ano ibig mong sabihin? Alamin mo ang posisyon mo. Magluto ka na. Ikaw, Tapos na. Hoy kuya, huwag mong sabihin, hindi ka nakagawa ng kahit ano, tapos nawalan ka pa ng isang mata. Sa tabi ni Lu Ningxuang, lumitaw ang isang bodyguard na tinatawag na Lindsay. Isang mandirigma siya. Malakas ang paligid na lakas niya. Hindi ako kakampi niya. Tingnan mo, araw-araw kasi. Inaalagaan kita. Pero ikaw naman. Hindi mo man lang kayang ayusin ang isang payak na bodyguard. Kaya't sabihin mo sa akin, ikaw ba ay isa lang na kumakain at umiinom? Lumapit, Buksan ang bibig, buksan. Magaling. Halika, halika, halika. Tingnan mo to, since napaka-wek nyo naman. Naalala ko may senior ka pa, tama ba? Pwede ba siyang dumating? 3 araw. 3 araw, andyan na sa Yunhai. Salamat ha. Salamat talaga. Sabihin mo na lang sa kanya. Sabihin mo sa iyong senior, Kitsu, pagdating niya, diretso sa Lu Group. Gawin mo na agad akong makita. Ang dalawang ulo ni na, Lindsay at Luning Shuang. Okay ba? Okay ba? Salamat. Tara, umalis na kayo. saktong dumating ka. May bagong task ako sa'yo. Anong task? Ayusin ang workplace. Yunhai Chamber na impluensya. Nakapenetrate na sa loob ng Lu Group. Maraming trader sa loob ng grupo. At kumukontrata sila sa Chen family. Bibigyan kita ng 3 araw. Hila't ilabas mo sila. Hindi ito ang trabaho ko. Gawin mo ang promotion at taas sahod. Talaga. Sage. Isang salita. Agad-agad. Huwag kang magbabalik loob ha. Luning Shuang, babalak mong gamitin si Lindsay para labanin yung mga tao sa kumpanya na matigas ang ulo na gustong lumapit sa Chen family. Mga veteranong empleyado na magbebenta ng lihim ng kumpanya. Mukhang hindi siya makalaban, di ba? Yung mga tao sa Lu Group, lahat sila veterano ng kumpanya. Nandoon pa sila nung nagsimula pa ang Lu Group. Mahirap silang ayusin. Pero naniniwala ako. Kaya yan ni Lindsay. MRDU. Huli ka na. Ang security system ng Lu Group. Tumaas ang security level. Nakuha ko ang mga lihim na impormasyong ito. Pinaghirapan ko ng todo. Ito. Ito ang teknolohiya ng Lu Group. Sa industriya ng komunikasyon. Kapag meron to, kahit si Chen Xiao sa maikling panahon, hindi agad makukuha ang kontrol ng Lu Group. Maaari pa rin niyang gawin. Makakakuha ng bakas. Maaaring sundan. Ghost. Ghost story. Boss Dew. Malaki ang naitulong mo ngayon. Yung 3 milyong ipinangako. Madalas na mapupunta sa card mo agad. At saka, ipapangalaga ko sa harap ni Ken Xiao. Magpapaganda akong sasabihin ko para sa'yo. Kaya mula ngayon, handa na akong maging saklay ng Chen family. Susunod ako sa utos ni Chen Xiao. Hahaha. Tara, maghappy tayo. Yung mga babae doon. Ayos yan. Nakita ko na ang magandang lugar. Saan nang gagaling ang gago na yan? Umalis ka na. Nangahas kang humarang sa daraanan ni Emer Chen. Gusto ko kayong kausapin ng konti. Sino ka ba para magdikta? Wala akong oras makipag-usap sa'yo. Tumakas ka ng malayo. O ibabalik kita sa sinapupunan ng ina mo. Dumating na ang tulong. Tingnan natin kung hanggang saan ang yabang mo. At ekhin. Lindsay. Pakiusap. Alam kong nagkamali ako. Patawarin mo na ako, sige. Promise. Walang susunod na beses, seryoso. Sage. Emam.
Lindsay, Ano? Hindi ka lang ang nakipagsabuatan sa Chen family, di ba? Ilista ang mga kasabwat mo. Mga taong sumisira sa interest ng kumpanya. Ilista silang lahat. Lindsay, wag mo na akong pahirapan. Hindi ko kayang isulat. Kung isusulat ko, hindi na ako mabubuhay. Ayaw mong isulat, ha? Isulat mo. Isusulat ko. Pangulo Lu, anong nangyari? Si Duhong Tao ang matagal ng miyembrong Lu Group. Nag-resign siya. At na ako, na ang hawak niyang, lahat ng shares niya sa Lu Group, yung ipapasa ng walang kondisyon sa akin. Totoo ba? Si Duhong Tao na to, kilala bilang matigas ang ulo sa kumpanya. Palaging kumukontra sa'yo. Ngayon, nagbitiw pa siya. At hindi na niya hinangad ang shares. Hindi lang yan. Nagbigay pa siyang isang listahan ng mga empleyado ng grupo na nakipagsabuatan sa Chen family. Diyos ko. Binigyan mo si Lindsay ng utos. Hindi pa umabot ng 2 araw. Nalutas na niya ang problema. Ang taong ito, ano ba talaga ang pinagmula niya? Si Lindsay ang personal bodyguard. May lakas siya. Mukhang, kailangan natin siyang gantimpalaan. Wow! Hindi naman. Ang boss ng bilyong kumpanya. Tapos ganyan lang ang inalok sa akin. Hoy, anong ibig mong sabihin? Parang tinda sa kalsada ba to? Kumakain tayo dahil sa nostalgia. Kung hindi dahil, sa ginawa mo ngayong araw para sa kumpanya, na malaking kontribusyon, si Pangulo Lu mismo, ang magbabayad mula sa sarili niyang bulsa para sa'yo. Emye, Kain. Pangulo Lu, yung, hindi ba tapos na ang misyon na yon? At, ang ipinangako mong promotion at raise. Magkano ang dagdag? 500. 500. Hindi ba, Pangulo Lu, ikaw? Parang free ride to sa inyo. Ah. Anong pinagkaiba mo sa isang manliloko? Pag naitaas ang status mo, nakakalimot ka na sa amin. Ako ang boss. Anong magagawa mo sa akin? At saka may kontrata ka pa sa kumpanya. Hanggat hindi tinatanggal ang kumpanya ang kontrata, hindi ka pwedeng pumunta kahit saan. Ano? Susuntukin mo ba ang babae? Halika, suntukin mo. May lakas loob ka ba? Sobra ka. Ay, ang tagal ko nang hindi naging ganito kasaya. Yaw. Kayo ni Lindsay, dahan-dahan lang kumain. Pupunta ako sa banyo. Ang kakaiba, 15 minuto nang wala si Luning Shuang. Bakit hindi pa siya bumabalik? Anong meron? Pupunta ka ba sa babaeng CR? Nababahala ako. Baka may panganib kay Pangulo Lu. Titingnan ko. Sasamahan kita. Nawawala si Luning Shuang. Pangulo Lu, Lindsay, iligtas mo ako. nasaan ka? Naririnig mo ba? Lindsay. Narinig kong magaling kang lumaban. Kung gusto mong iligtas si Luning Shuang, pumunta ka sa parking lot sa outskirts ng lungsod. Dito susukatin ng galing. At dito lalabanan hanggang buhay o kamatayan. Uy, Saan siya napunta? Ikaw? Sino ka ba? Ako ang Pangulong Lu Group. Ipinapayo ko sa'yo, huwag kang magpakaloko. Hahaha. Sa maraming pamilyang may kapangyarihan sa Yunhai, panggitna lang ang Lu family. Ang pagangkin mo sa pangalan ng Lu ay hindi na makakapagligtas sa iyo. Wala bang awa sa babae si Chen Xiao? Ang magandang babaeng ito, ipapaslang mo pa sa akin. Baka bago ka mamatay, pakilusin ko sa iyo kung ano ang tunay na lalaki. Boss, si Ken Xiao at si Miss Yacha. sinabihan tayong kapusin ito agad para iwas problema. Sabi ko na, haharapin ko si Lindsay ng one-on-one. Sino pa ang magkapadala ng balita ng kusa? Ganito ang magiging kapalaran niya. Ikaw, Anong gagawin mo? ano ba? Siyempre, ibibigay sa iyo ang kakaibang kasiyahan. Maliit na maganda, papakainin kita hanggang kabuso. Saka ko ipapapatay. Bitawan mo ako. Pagdating ni Lindsay, hindi kanya ipagpapatawad. Kung gusto kitang iligtas siya, dito na siya noon pa. Hindi pa oras nito. Kaya patunay lang yan na. Takot siyang lumapi. Lindsay, huwag kang matakot, Pangulo Lu. Nandito na ako para iligtas ka. Iligtas. Ikaw na mismo ang kumasok sa patibong. Sugod. May galing nga pala to. Hindi na sayang ang paghihintay ko. Maghintay ka sa labas. Madali lang to. mag-ingat ka dyan. Kitsu, subukan natin. Kitsu, subukan natin. Ang talas ng galaw mo. Payag ka bang maging aso lang ng Chen family? Dito sa Yunhai, ang Chen family ang naghahari. Kahit sino pang dumating dito, may babayaran din siya. Batang lalaki, payo ko sa'yo. Kahit dragon ka pa,
O tigre, yumuko ka rin. Saan ka pa man pumunta, hindi ka makalusot ng walang gasgas. Ang galing nga ng laban. Hindi ordinaryo ang lakas ng batang to. Dapat solusyonan to agad. Kung hindi, paano ako magpapaliwanag kay Chen Xiao? Sino ka ba talaga? Sugatan ang paa mo. Dito ba? Tumayo ka. Bitbitin mo ako pauwi. Pero, Pangulo Lu, malapit na sa bahay mo. Eh, hindi pwede yan. Mabilis lang. Sadya na. Sa araw, tauhan mo ako sa opisina. Sa gabi, alipin mo pa rin. Sos, anong kasama ko to? Lindsay, kanina, akala ko namatay ka na. Kinabahan ako sobra, alam mo yun? Ibuhay pa rin ako, di ba? Lindsay, magpapakape ako sa'yo. Okay lang ba? Ano yun? Bakit? Sa akin ka ba? Wala nang naramdaman? Alam mo bang sa Yunhai, marami ang nagtutulakan? Para lang makapag-date sa akin? Babawasan ba ng ilang piso sa sweldo ko? Chen Xiao, Naayos na lahat. ang kuya ko sa pag-aral. Namatay. Kung hindi ako nagkakamali. Ang senior mo na si Kitsu, dapat nasa level na halos master. Malakas siya. Paano siya namatay? Sa parking lot sa suburb. Nakipagsabayan siya kay Linze. Pinatapak ni Linze ang ulo niya, patay. Ibig mong sabihin. Ang senior mo, hindi lang hindi na ayos si Luning Shuang. Kahit ang pitiful na bodyguard na iyon. Walang sugat, buhay na buhay. Chen Xiao. Dati, ang senior ko noon ay, nailigaw na pala si Luning Shuang sa warehouse. May chance na kumilos. Pero siya ay nafitsete sa martial arts. Pilit niyang kinailangan na makipagtone-tone kay Linze. Sa huli, pinatay siya ni Linze. Emye. Isang bobo na simple ang utak. Malakas ang limbs pero hangal. Walang nagagawa sa tagumpay. Pero mahusay sa pagkapalpak, isang basura. Chen Xiao. Ano ang gagawin natin ngayon? Babalik ba tayo sa Ken family? O tatawagin natin ang mga masters sa masamang kumilos? Tapisin si Linze? Ngayon ko lang naintindihan. Dati ako, makitid ang pananaw. Palagi kong iniisip, nalaban namin sina Luning Shuang at Linze. Hindi ko pinapansin kung saan nanggaling si Linze. Kahit ang senior mo na ganyang tigas ng kamao, madali niyang mapapatay. Kung mapapakinabangan siya ng Chen family. Mamaya ang pamilya namin. Di ba tatawid kami ng buong yabang sa Dacia? Walang dapat patagalin. Ikaw, mag-ayos ka ng isang entablado. Kakailanganin kong akitin siya. Dalawang ginang. Tinagmamasdan ninyo ako buong umaga. Alam nyo ba yon? Kapag tinitingnan ninyo ako ganyan, ang sakit sa puso ko. Alam nyo ba yun? Yung hinahawakan nyo, yung extension na ito. May kurente na tumutagas. Kuya, Lindsay, magsalita ka ng tapat. Saan mo natutunan lahat ng yun na laban? Saan ka nag-aral? Nag-aral? Wala akong pinag-aralan. Mula pagkabata, may likas akong talino sa martial arts. Moja high-level na technique. Na hindi kailangan ng maestro para matutuhan. AMA. Ayaw mong magsabi ng totoo, ano? Luning Shuang, ang maliit na bodyguard na to, nagtatakip at nagsisinungaling. Kung hindi sasagot ng totoo sa tanong ng Pangulo, ilang piso ang dapat parusahan siya? Parusahan sa pera pa, mga dalawang dalagang santo. Kung maaari, magpakabait naman kayo. Hindi na nga ako maka-afford kahit kumain. Pangulo Lu. May babae sa baba. Sinasabi niyang galing siya sa Yunhai Chamber. Gusto niya kayong makita. Yunhei Chamber. Tao ni Chen Yutang. Bakit sila napunta sa Lu Group? Hindi ba? Ulit na naman ba naghahanap ng gulo? Makikita ninyo agad kung ano. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Walang sinuman. Ang makakapagbanta sa kaligtasan ninyong dalawa. Tara, ikaw pala. Ayos na ba ang sugat? Gagaling naman. Salamat. Si taong ito. Kilala mo siya? Siya yung nag-snapper sa'yo sa mall noon. Siya na. Ano? Bigo ang pagpatay sa akin. At nangahas pa ring lumabas ng lantaran. Inaasar ang Lu Group? Akala niyo madaling apihin ako? Dumating ako ngayon. Wala akong intensyon na maging kaaway ni Pangulo Lu at ni Linze. Ang aming binata. Nais niyang imbitahan kayong dalawa. Sa isang pulong ng Yunhai Chamber. Nagpapakabait lang sila, may masamang balak. May masamang balak sila. Yunhei Chamber at Lu Group. Magkagalit na parang tubig at apoy. Bakit bigla nilang inanyayahan tayo? Luning Shuang, baka mas mabuti huwag na tayong pumunta. Hindi na mamatay ang masamang isip ni Chen Yutang. Kitang-kita naman, trap ito. Isang hongmen feast, bitag. Lindsay, ano ang tingin mo? Kahit pumunta o hindi. Hindi maghihinto si Chen Yutang. AMM. Kung ganon. Bakit hindi natin alamin muna? Sakto, pwede nating tingnan ding. Ano-ano ang nasa loob ng plano ni Chen Yutang? Anong kalokohan ang binibenta niya? Ikaw na lang na maliit na bodyguard. Baka ang dali mong magsalita. Kung sakaling may mangyari kay madam, kaya mo bang akuin yon? Okay na. Sige, susunod kami sa'yo. Yayos ko lang ang sarili ko. Labas na tayo agad. Pangulo Lu. Lin Xiao. Ang nakakatuwa, hindi lumabas si Xiao Chen para salubungin. Salamat, hindi nagpakita para salubungin si Pangulo Lu. Nakakawang kakulangan sa asal. Pag nakita kami mamaya, ipapakita ko sa kanya kung paano magtanda ang ulo. Tayo na.
Pasok. Pangulo Lu, hello. Loob ng Yunhai Chamber. Ang luho naman ng restaurant dito. Inimbitahan tayo ni Chen Xiao dito para kumain. May layunin ba siya? Ngayon, inimbitahan ko kayong dalawa. Dahil may pagbabago sa strategy ng Yunhai Chamber. May ilang pagbabago. Gusto namin makipag-usap sa inyo tungkol sa posibilidad ng kooperasyon. Lu Group at Yunhai Chamber. Iba ang landas, hindi pwedeng magsanib puwersa. Chen Yutang. Para maagaw ang Lu Group. Hinahamak mo pa ang buhay ko. Ngayon sasabihin kong malinaw. Ang Lu Group ay pinaghirapan ko buong buhay. Hindi ko ito ipapasa sa inyo. Emye. Pangulo Lu. Huwag magmamadali. Saan naman may permanenteng kaaway sa mundong ito? Baka pakinggan mo muna, nagpa siya ang Yunhai Chamber. Mula ngayon, mananatili ang Lu Group sa pamumuno ni Pangulo Lu. Ikaw pa rin ang mamumuno. Hindi na kami manghihimasok sa anumang gawain. Pero simula ngayon, lahat ng channel, kailangan dumaan sa Yunhai Chamber. Kita, kukunin namin 30% lang. Pag-isipan ninyo. Ang ibig mong sabihin, hindi gagawa ng anuman ang Yunhai Chamber. Tapos kikita lang sila sa gitna. Gusto ninyong kumita ng libre? Emye. Mga top na kumpanya sa bawat lalawigan at lungsod. Lahat may koneksyon sa Yunhai Chamber. Kung wala ang Yunhai Chamber, makakahanap ba kayo ng mamimili? Hindi na kailangang magabala si Chen Xiao. Sandali. Chen Xiao, ano bang ibig mong sabihin? Pangulo Lu. Huminahon muna. Umupo kayo. Said, diretso na lang ako. Pangulo Lu. Bago lang nailista ang Lu Group, isang high-tech na umusbong na industriya. Siguro kailangan ninyo ng tamang talent. Dapat mataas ang pinag-aralan. Sa tingin ko, ang tipo ni Lindsay, hindi bagay sa Lu Group. Gusto ko si Lindsay sumama sa akin. Ang tsek na 30 million na nasa harap ninyo, ito ang buyout fee. Pag-isipan ninyo. 30 million. Ilang lang ang sweldo ko bawat buwan? Ah, ganun ba? Si Lindsay ang tinatarget mo. Huwag mong isipin. Jinuong Lin, pwede ba tayong mag-usap ng mag-isa? Yeah ma'am. Sage, ipapunta ko si Pangulo Lu sa kotse sa labas. Hintayin mo ako sandali. Plano ko rin iyan. Pakiusap, Pangulo Lu. Lindsay, Huwag kang mag-alala. Hindi ako mapapahamak. Ma'am. Jinuong Lin. Iniisip ko, gusto ba natin magpusta? Gusto ba natin magpusta? Pasensya na. Hindi ko kinukonsinti ang sugal at droga. Okay. Sasabihin ko ng diretso. Matindi ang momentum ng Lu Group, ngunit kung ikukumpara sa Chen family at sa Yunhai Chamber, hindi kayo makakapantay. Alam mo iyan ng mabuti. Nakikita ko ang talento mo. Handa kong palakihin iyon. Sumama ka sa akin. May dalang 50 milyon na kasya ko ngayon. Diretsong may lalagay sa account mo. Yunhai Chamber, maari kitang bigyan ng permanenteng posisyon. Malaki ang kinabukasan mo. Jinuong Lindsay, pag-isipang mabuti. Pasensya na. Tungkol sa pera, wala rin akong interest. Mga babae naman, Ang mga napakagandang babae. ayaw mo ng lokal. Yung mula sa abroad, meron din naman. Basta gusto mo. Simula ngayon, tuwing gabi, maari kitang turuan ng banyagang wika ng libre. At kung hindi ako, papayag, Mga magkapatid, Lindsay, ipasok kita sa Yunhai Chamber, mapasok sa Chen family. Iyon ang pagpapahalaga sa'yo. Binibigyan ka namin ng mukha, huwag kang mag-alok, ayaw tumanggap, ikaw na ang magbabayad. lumabas na ang iyong buntot. Ngunit, Gusto mong papatayin ako ng dalawang ito. Siguro hindi ganoon kadali. Ang ignorante mo talaga. Narinig mo na ba ang Shadow? Shadow, ang pinakamisteryosong assassination agency sa bansa. Sinasabing kapag tinamaan, siguradong patay, isang killer organization. May alam ka naman, pero hindi marami. Ipapaliwanag ko sa'yo. Ang dalawang nasa harap mo ay bahagi ng Shadow Organization, mga kambal na babae. Kapag nagsanib ang kanilang mga espada, hindi sila kailanman pumapalya. Halika, Durugin mo yung asong walang utang na loob na yan. Pirasuhin mo siya. Yemi. Di ka nakumbinsi, kaya na yon nagkakandara pa ka na. Chen Xiao, patawarin mo ang aking katapatan. Pero sa ganitong pag-isip mo, malabo kang magiging malaking tao. Ang dami mong pangungusap. Putulin muna ang dila niya. Hindi puwed. Lindsay. Ang galing mo talagang lumaban. Ang lakas mo, tiyak nasa ibabaw ka na ng master level. Pero gaano ka man kabilis, hindi ka kakatagpo ng bilis ng bala. Lindsay, isipin mo mabuti. Kung ngayon, may mangyari sa akin, ikaw ang haharap sa Yunhai Chamber, kaaway ng 3 pangunahing pamilya. Napaparami ng kasamaan, at may lakas pa ng loob na magtawag sa sarili nyo na pamilya. Kung hindi nyo ako hahanapin,
Ako pa rin ang maghahanap sa inyo. Lindsay, huwag kang kumilos. Pwede nating pag-usapan ang lahat. Chen Yutang, hindi kita papatayin na yon. Hindi ibig sabihin ay takot akong gawin yon. Hindi rin ibig sabihin ay hindi ko kayang patayin ka. Kung magdadagdag ka pa ng gulo sa lugro, gugunawin ko ang Chen family. Lumayo na si Lindsay. AMM. Bitawan niyo ako. Ngayong araw, si Lindsay, nagpahiya sa akin ng ganito. Hindi pwedeng kumalat ang balitang to. Kung kumalat to, ang Chen family sa Yunhai, wala na tayong magagawa sa dyan. Kayong dalawa ngayon. Kumontak agad sa Wang Manor at sa Kinglong Society. Siguraduhin kong, si Lindsay na putangina na yan. Mabulok sa impyerno. Gugunawin ko ang Lugro. Pangulo Lu, bakit ka galit? Dahil sa'yo. May lakas pang loob na itabi ako. Para mag-isahan ka lang kay Chen Yutang. Sabi, ginawa niya yan para akitin ka. Anong mga kondisyon ang inalok niya? Wow. Kailangan aminin. Si Chen Yutang, talagang generous. Sinimulan niya sa 50 milyon. 50 milyon na. Hindi lang yun. May dalawang magagandang babae pa. Hindi mo nakita, no? Yung dalawang babae na yun. Talaga, maganda ang kutis, malambot ang balat. May katawan pa. Maganda rin ang mukha. AMEA. Pangulo Lu, bakit mo ako hinampas? Para gisingin ka. Baka mawala ang paningin mo sa sobrang titig. Grabe, pagod na pagod ako ngayon. Yao. Lindsay, halika rito. Lumapit ka. Hindi naman kita kakainin. Pangulo Lu, ano ginagawa mo? Ngayon, si Chen Yutang gumastos ng malaki para suyuin ka. At hinanapan niya sa'yo ang ganyang karaming magagandang babae. Hindi ka ba nahumaling kahit kaunti? Tinuruan ako ng parents ko mula pagkabata. Hindi ako magpapakumbaba sa makapangyarihan. Hindi ko hahayaan agawin ang saya ko. At bukod pa, ang mga babaeng iyon. Wala naman, Pangulo Lu, ang ganda mo. Sa isip mo? Alaga bang ganoon ang iniisip mo? Siyempre. Pangulo Lu, ikaw ang pinakamagandang babae na nakita ko. Hindi lang payat ang katawan mo. May eleganteng aura ka pa. Maganda talaga ang mukha mo. At ang pinakamahalaga, may napakataas kang talent sa negosyo. Perpekto ka. Magaling kang ang magsalita. Liligay ako mag-shower. Maghintay ka sa living room. Codename, Black Soch. Sino ba talaga ang pumatay sa aming master? Dito na ako sa Yunhai Chamber ng ilang araw na. Bakit wala pa ring clue? Hindi pa rin namin makita ang malit na Shemi. Lindsay. Nakalimutan kong kunin ang damit na papalitan. Nasa kabinet sa kwarto ko. Pwede mo ba kuhanan? Sage, nasa taas siya. Sarge. Lindsay, sinasadya mo to, di ba? Akala ko kinuha ko lang ang isa. Di ko inakala na ganito ang magiging dami. Pero Pangulo Lu, bagay talaga ito sa'yo. Tarantado. Ah, Tarantado. Pangulo Lu, ikaw. Huwag kang magsalita. Anong ginagawa ninyong dalawa? Sabihin mo, ilan na to? Yaw, huwag kang magalit. Ito ang unang malapit kong bag. Tapos pinutol mo pa ako. Parang sinasabi mo, huli ako bumalik. Ay, nasira ang plano nyo, ano? Yaw, hindi naman ganyan ang ibig kong sabihin. Lumabas lang ako para bumili ng gulay. Di ko inaasahan, kinuha na pala ni Lindsay. Luning Shuang, ikaw ang pinakamagandang babae sa Yunhai. Mag-ingat ka. Sa mga taong di karapat-dapat sa'yo. Lalo na sa mga nasa paligid mo. Hoy. Kung ganon sabihin mo, nakakasakit naman. Nakakasakit, sabi mo. Ipapakita ko sa'yo kung ano ang totoong pagkakasakit. Alam ko namang mabait si MSU. Hindi niya ako pababayaan na tutulog sa kalye. Tama ba? Huwag kang mag-overthink. Heto, ito ang unan mo. Maghanap ka ng bench sa parke. Doon ka matulog ng isang gabi. Takas. Luning Shuang, ang dokumentong ito, kahapon niya na. Hindi naman siya talaga natulog sa bangko sa parke, di ba? Nagpuyat siya buong gabi, siguro. Pagdating ko sa opisina, tulog na siya. Alam mo, kahapon pinakawalan mo siya na parang wala lang. Hindi ba medyo sobra yun? Hindi naman. Para sa akin, ayos lang. Kasi muntik na niyang maagaw ang pinakamatalik kong kaibigan. Kaya dapat subukin siya. Nga, kailangan niyang patunayan ang sarili. Tingnan mo, isa lang siyang maliit na bodyguard. Pagdating sa estado at posisyon, hindi talaga siya bagay sa'yo. Tinutulungan kita. Sinusubok ko lang siya. Tinitingnan ko ang kanyang pagkatao at tiyaga. Pangulo Su, Pangulo Lu, may masamang balita. Ilang kumpanya na regular na nakikipag-collaborate sa grupo natin. Bigla ang nag-anunsyo ngayong umaga na magwi-withdraw sila ng investment. Kahit yung mga order na kalahati na ang production. Hinihingi rin nilang kanselahin. Sinasabi nilang i-cancel ang mga kasunduan. Nasaksak ng half ang shares ng kumpanya, bigla silang bumagsak. Ano? Kanina pa kasi ayos naman ang lahat. Sakto lang, 2 oras ang lumipas. Paano nangyari to? Sabi ng mga lider ng mga kumpanyang iyon, pwede pa tayong makipagtulungan sa Lu Group. Pero ang kondisyon ay, Huwag kang paikot-ikot, sabihin mo na. ang kondisyon, kailangang tanggalin ni Pangulo Lu si Lindsay. Kung hindi, wala nang usapan. Siguradong si Chen Yutang ang nasa likod nito.
Hindi kayang talunin si Lindsay gamit lang ang puwersa. Gagamit sila ng murang pamamaraan. Para isala kaya ang kumpanya namin. Kawalang hiya! Ning Shuang, anong gagawin natin? Ang Lu Group ay nasa paglago pa. Kung hindi maresolba ang krisis, Mabilis itong masasara. Ito ang buhay mong pinagpaguran. Pangulo Lu, ang mga kumpanyang iyon ay nakatuon kay Lindsay. Magtiis ka muna. kalokohan! Si Lindsay para protektahan ako. Nagtrabaho siya ng buong puso. Hindi ako magpapabaya sa utang loob. Hindi ko gagawin ang pagtaksil. Luning Shuang. Hindi ako magpapabaya sa utang loob. Hindi ko gagawin ang pagtaksil. Luning Shuang. Bakit nandito sila? Sino sila? Sila ang mga matatagal na sa kumpanya. Gaya ni Du Hongtao. Sila ang mga unang nagtatag ng Lu Group. Yun ang grupong iyon. Pero tumatanda na ako ngayon. Kaya hindi na akma na magtrabaho sa kumpanya. Kaya nag-enjoy na lang ako sa dividends ng shares. Mga tyo, paano kayo magkakaroon ng oras pumunta sa kumpanya? Kung hindi kayo lalabas, natatakot ako. Baka siyain na ng anak na ito ang kumpanya. Ning Shuang, alam mo ba, ang kalagayan ng kumpanya ngayon? Delikado, parang nakatayo sa bingit. Yung mga negosyong kasama natin sa Lu Group ng ilang dekada, biglang mag-withdraw ang pondo. Hindi ka ba nag-alala? Noon na nagtatrabaho kami sa kumpanya, pinananatili namin ang relasyon sa Ken family. Ikaw naman, para lang sa isa maliit na bodyguard, minartiryo mo pa ang Chen family. Nilagay mo ang kumpanya sa bingit ng buhay at kamatayan. Ning Shuang, agad mong tanggalin si Lindsay. Kung hindi, action ako kasama ang board. At tatanggalin ka namin sa posisyon ng Pangulo. Mga tyo, nagbabanta ba kayo dito? Hindi ko tatanggalin si Lindsay. At ang posisyon ko bilang Pangulo. Hindi ninyo rin matitira kung magpapatuloy kayo sa kaguluhan. Agad kong ihinto ang pagbabayad ng dividends ninyo. Sobra na. Nangahas kayo. Magbanta sa amin na mga nakatatanda. Walang pakundangan. Kahit buhay pa ang katay mo, hindi ka magkatalumbati ng ganito. Huwag kayong ganyan makipagsalita sa amin. Ning Shuang, lahat kami ay tagapaggatag ng Lu Group. Dumating kami ngayon para kumbinsihin ka. Para ito sa kapakanan ng grupo. Huwag kang maging di nakikilala ang kabutihan. At sa huli, ipapasok ang pamilya Lu sa isang bangungot na walang wakas. Matanda kayo sa amin. Hindi ibig sabihin nito na pwede kayong mandamot. Matagal na kitang tinis. Tayo ko sa inyo. Makisuyo kayo kay Pangulo Lu ng maayos. Kung hindi, hindi nakikita ng kama ko ang mga kamao ko. Ayusin ninyo ang inyong mga tao. Mga tito, mas mabuti pang ayusin muna ninyo ang bibig ninyo. Yaw, pakisuyo, ilabas mo sila. Tara na. Ning Shuang, maghihiganti ka rin. Pangulo Lu, patawad kung nakapapabagal ako sa inyo. Kung talagang kailangan, pwede ninyo akong tanggalin. Ako si Luning Shuang. Hindi ako ganoong kaulang loyal. Iligtas mo ako ng maraming beses. Ngayon ako naman ang sasaklolo sa iyo. Yaw. Ipaalam sa mga boss ng mga kumpanya. 3:00 ng hapon. Sabihin nyo lang, ayaw ko silang kumain. Sa President's Banquet Hall. Kung hindi sila pupunta, sila ang mananagot. Okay, Pangulo Lu. Bakit mo pa hinahayaan ang bodyguard na to? Nga naman. Akala ko tawag ni Pangulo Lu dito ay para ayusin ang problema. Mukhang si Pangulo Lu naman ay ayaw talagang makipagkasundo. Sino ang nagsabing tatalsikin si Lindsay? Pangulo Lu. Anong sinabi mo? Pangulo Lu. Ang stocks ng Lu Group ay naglimit doon na sa pagbukas. Kung ipuputol natin ang partnership ng Lu Group at ititigil ang lahat, sa loob ng 3 buwan, mababangkaruta na sila. Minsan nga, talagang hindi ko maintindihan si Pangulo Lu. Kung matalino ba siya o hindi. Isa ay bodyguard na hindi naman kailangan. Isa naman ang kinabukasan ng Lu Group. Ito ba? Mahirap piliin? Hindi. Aniniwala ko. Sa partnership ng Lu Group, sa pagpiling magiging katuwang, hindi yun mahirap. Anong ibig sabihin ni Pangulo Lu nito? Gagamit ng puwersa para pilitin akong sumunod. Wala pa kayo sa antas na iyon. Ipinapahayag ko. Simula ngayon, magpapatupad ako ng kontrahakbang laban sa mga kumpanya ninyo. Kunin agad pabalik ang Lu Group patent na ibinigay sa inyo. At useless na rin ang lahat ng aming mga teknisyan. Ano ba? Pangulo Lu. Huwag kayong nagbibiro. Seryoso ba kayo? Kami ay nasa communications industry. Kung wala ang patent ng Lu Group, paano kami magpapatuloy ng negosyo? Tama. Ang Lu Group ang nag-iisang kumpanya sa bansa na may control sa core na teknolohiya ng komunikasyon. Tama kayo. Kapag iniwin niyo ang mga teknisyan, ang mga kagamitan namin, maski software at hardware, hindi na magkakatugma. Magugulo talaga kami. So alam na ninyo. Sino ang nagbibigay sa inyo ng tinapay? Nag-invest kayo sa Lu Group. At sinusuportahan nyo rin ang mga negosyong Lu Group. Pero huwag ninyong kalimutan. Ang teknolohiya ang tunay na lakas. Kung wala ang suportang Lu Group, ang kumpanya ninyo, walang iba kundi isang shell company.
Kung wala kayo, ang Lu Group. Mga operasyon lang ang paikshin. Kahit magsara, tatagal pa ang 3 buwan. Kayo ang umalis. Lu Group. Kaya ba nitong tumagal ang 3 araw? Lu. Pangulo Lu. Ang Lu Group ay isang malaking kumpanya na may integridad. Hindi pwede ang ganito. Ito ay magwawalang bisa para sa lahat. Tama naman. Kayong mga ungrateful na ito. Pinapayagan ninyong putulin ang supply sa Lu Group. Pero ayaw ninyo kaming kontrahin. Ang sobrang double standard ninyo. Pangulo Lu, Pangulo Lu, Pangulo Lu, nagkamali kami. Pangulo Lu. Nagkamali kami. Sa totoo lang, sa mga nakaraang taon sa pamumuno ng Lu Group, ang negosyo namin ay umunlad din. Dati ay win-win ito. Pero kung hindi namin pipilitin ang Lu Group, may darating na gagawa sa amin ng gulo, na maghahanap ng problema sa amin. Nga, Tama nga. Pero kung si Pangulo Lu ay hindi magpapatalsik kay Linze, ibig sabihin ay wala tayong nagawa. Ay, bukas pan umaga. Wow. Ang mga maliliit na negosyo natin ay maaring mawala sa Yunhai. Naku! Sino ang nagbanta sa inyo? Si Chen Yutang. Si Wang Zixuan. Si Wang Zixuan, isa sa 3 malalaking pamilyang Yunhai. Ang pinuno ng Wang Manor, ang emperatris ng ilalim si Wang Zixuan. Mukhang si Chen Yutang ay gumamit ng koneksyon ng Chen family. Nagkakaisa na ang 3 pamilya. Kahit si Wang Zixuan na bihirang lumabas, ay kumikilos na rin. Lindsay, bibigyan kita ng pera. Alis ka na sa Yunhai ngayon din. Puno ng mga eksperto ang Wang Manor. Natatakot ako. Natutukan ka nilang patay. Marami na akong pagkakataong lumaban sa kamatayan. Yung kayang pumatay sa akin, hindi pa isinisilang. Lalabas lang ako sandali. Hindi ka ba naman nangako? Sa akin ng buong tapang, na walang problema ang lahat. Miss, nalito rin ako. Ang plano ko sana ay, gamit ang puwersa, takutin ang mga maliliit na negosyo. Pagpuwersahin silang magsanib puwersa laban sa Lu Group. Pero hindi ko alam bakit. Simula pa kanina ng hapon, nakipagtulungan na sila sa Lu Group. Alam mo ba kung ano ang mangyayari sa isang inutil na katulad mo? Sa Wang Manor, alam mo ba ang magiging kahihinatnan? Nobya, maawa ka. EMEA, maawa. Huwag. EMEA. Magaling ang galaw mo. Ang mga gwardiya ng Wang Manor. Kahit hindi libo, may 8 naman sila. Nakasilik ka pa ng tahimik nang hindi naapansin. Mukhang pambihira kang eksperto. Hindi pa ako nakikilala sa Miss Wang. At wala akong pakialam sa Wang Manor. Talagang hindi kami dapat magtalo. Pero parang lagi mo akong tinutuliksa. Wala ka bang sasabihin? Oh, ikaw ba ang pinakaninirahan ni Chen Yutang? Sinubukan mo siyang patayin ng ilang beses. Pero hindi nagtagumpay, maliit na bodyguard lang. Mali. Ako ang nagpapabagsak sa lahat. Ang walang kapantay na bodyguard. Wilong. Tama. May itatanong ako sa'yo. Bakit ba ganoon katakot ang Wang Manor sa Chen family? Isang salita lang ni Chen Yutang. At gagawin mong magbuwis ng buhay para sa kanya. Chen family, Wang Manor, Qinglong Society. Noong una, sila ang 3 malaking pamilya ng Yunhai. Kahit na may mga alitan, iyon ay mga suliranin sa loob lang. Sa harap ng iba, syempre dapat magkaisa tayo. Yemi, naiintindihan ko na. Pero kung sasabihin natin, gusto kong pasunurin si Miss Wang sa akin. Wang Manor, gamitin para sa akin. Possible ba yon? AMEA. Pwede, ngunit may kondisyon. Kailangan mo munang talunin ang ate niya. Kapag napabagsak mo ang ate niya, hindi lang siya susunod sa iyo. Papaglingkuran ka pa niya sa kama. Kung hindi naman, ay papalarin ka ng ate niya, ng mainit na tsaa. Tarantado. Narinig kong isang lalaki ka lang, isang tabak lang. Nakalaban ka ng 100. Isang babae na may ganyang galing. Talagang hindi basta-basta. Pero babae pa rin siya. Masyadong masakit kung ganoon ang laban para sa iyo. Saje. Tatalunin kita na nakapikit ako. Walang makakatalo sa akin. Nakalampas ng 3 suntok. Sino ang inaapi mo? Nanghihinayang ka pa sa ganyang lugar. Walang awa ang mga espada. Kung hindi dahil babae ka, ginamit ko na siguro ang maruming paraan. Para patayin ka na. Kailangan ko ba magkasalamat sa'yo? Hindi pwede. Paano ako makatalo sa'yo? Nasa antas ako ng master. Master level. Ang lakas ba nun? Uwi na ako muna. Teka. Bibigyan kitang 1 linggo. Para pag-isipan mo. Sa susunod, hindi na ako magpapakabay. Bumalik ka na. Gagawa ako ng pagkain para sa'yo. Bakit ka natutulog sa sofa? Alam mo bang 2:00 na? Hindi mo naman ako hinihintay buong gabing iyon, di ba? Siyempre hindi.
Basta pagod lang talaga ako nitong mga nakaraang araw. Kaya nakatulog ako sa sofa. Nagugutom ka ba? Sandali lang, malapit na. Naalala ko, Deti. Hindi ka raw marunong magluto, Deti. Akatuto ko lang ngayon. Bago ko lang natutunan. Tikman mo nga. Masarap ba? Ang sara. Di ko pa nararanasan na ganito kasara na pork adobo. Kung masarap, kumain kang marami. Wow! Walang pakisama kayong dalawa. Kumakain ng hindi ako inaanyaya. Nag-enjoy kayo mag-isa dito. Yaw. Alam ko kasing tulog ka. Kaya ayaw kitang gisingin. Palusot. Ikaw nga naman. Gusto mo lang ng private time kayo ni Lindsay. Nga. Hello, Lindsay. Lumala na ang pagluluto mo Ang daming asin na nilagay mo. Gusto mo akong patayin? Kayo na ang kumain dito. Saj, Taa. Si. bilisan mo naman. Ito ba? Hindi ba ito? Ang sikat na Wang Zichuan sa Yunhai. Paano ka nabiba ng ganito? Hindi ka ba nakakapagpahinga ng maayos? Nabugbog pa rin. Huwag makialam. Ikaw? Ikaw ba ang pinuno ng Wang Manor? Bakit nandito si Luning Shuang? Hindi ba siya maghahanap ng gulo sa atin? Pangulo Lu, pwede bang sandali? Ausapin muna namin ni Lindsay ng pribado. Siyempre. Wang Zixuan, si Je. Naisip na. Wang Manor, handang lumaya sa Yunhai Chamber at maghiwalay mula sa Chen family. Pero kung gagawin to, abutin tayo ng paghihiganti ng Chen family. Alam ko naman. Ano ang balak mo, Lindsay? Yunhai Chamber at Chen family. Sila ang may hawak ng lahat. Walang pakundangan. Ang mga ginawa ng Chen family, mas marumi pa kaysa daga sa Imbornal. Kung hindi tuluyang alisin, hindi kailanman tatamo ng kapayapaan ang Yunhai. Dahil nagkagulo na, handa kaming harapin ang Chen family ng direkso. Ganyan. Lindsay, kung may utos ka sa hinaharap, sabihin mo lang, ang Wang Manor handang magsakripisyo para sa iyo. Chen family at Wang Mano. Hindi pa sila opisyal na magbabanggaan sa publiko. Hindi bababasa. Hindi pa pwede na yon. Kaya hindi mo kailangang mag-alala. Pero, may isang personal na bagay akong kailangan. Gusto kong hinin ang tulong mo. Sabi mo, Hanapin mo para sa akin ng isang tao. May code name siyang Black Fox. Sana yon. Alam ko lang na may ganoong alias siya. Wala akong ibang bakas o impormasyon. Black Fox. Siege. Kapag nahanap mo, sabihan mo agad ako. Yung pumatay sa master ko. Babayaran niya ng dugo sa dugo. Ngayong beses, hindi na pwedeng masamang balita na naman, di ba? Magsalita ka. Mas malala pa ang kinalabasan ngayon kaysa dati. Hindi lang niya napatay sa Lindsay. Ang Wang Manor pa ay nagpahayag na. Umalis sila sa Yunhai Chamber. Mula ngayon hindi na sila susunod sa kahilingan ng chamber. Si Wang Zixuan na iyan, napakabastos. Inilagay niya ang sarili laban sa Chen family. Ang Wang Manor ay nakipag-alyansa na sa Lu Group. May strategic cooperation agreement na sila. At pumayag silang alalayan ang kaligtasan ng Lu Group. Susubaybayin at poprotektahan nila ito. Chen Xiao, iyan ay parang deklarasyon ng digmaan sa Chen family. Alam ko naman, ang Lindsay na to, talagang isang malakas na tao. Kaya pang maamo ang Wang Manor. Ako, ang binatang ginoo ng Chen family. Ako si Chen Yutang. Simula pagkabata, lagi akong naglalaro sa iba. Pero ngayon, ako ang unang napaglaro ng ganito. Babalik na ang kuya ko. Malapit na siyang umuwi mula sa abroad. Kung si Chen Fusheng ay babalik, at hindi ko pa napapasa ang Lu Group, ang posisyon ng tagapagmana ng Chen family, wala nang kinalaman sa akin. Ihanda ang kotse. Chen Xiao, saan tayo pupunta? Kung gusto niyang maglaro, sasamahan ko siyang maglaro ng todo. Patungo sa Kinglong Society, ang pagkakataong ito, gagawin kong mahulog siya sa bitag niya mismo. Ipapakita ko sa kanila kung ano ang tawag sa tunay na pamamaraan. Pangulo Lu, MS Su, bakit hindi kayo nakasama pabalik? Sabi ni Yaw, may kaibigan daw siyang inimbitahan kumain. Mamaya pa siya babalik. Baka tinutokso na siya ng pamilya para magpakasal. O kaya naman, nasa date siya ng boyfriend niya. Minsan natatanong ako kung bakit may umiibig sa babaeng ito. Siya, ang moderyacha, sinasabayan ko. Di ba? Lindsay, ang galing mong magluto Gusto mong matuto? Ituturo ko sa'yo. Yaw, alas 12 na to. Bakit hindi ka pa nakakauwi? Luning Shuang, tulong. Huwag mo akong hawakan. Sino ka? Anong ginawa mo kay Yaw? Angulo Lu. Naalala kong nakita kita dati. Hindi mo ba nga maalala ang boses ko? Di mo na maalala, di ba? Ikaw ang alawang leader ng Kinglong Society. Huang Chenrong. Ha, maganda ang memorya mo. Nasa akin si Suyao. Kung gusto mong iligtas siya, pumunta ka sa Ziu Club. Hihintayin kita. Binalaan kita, ha? Kung masaktan si Suyao kahit isang daliri. Walasakin ko ang Kinglong Society ninyo. Lindsay. Di ko inakala na dahil sa isang personal bodyguard, si Chen Yutang ng Chen family, hinanap muna ang Wang Manor. Tapos hinanap ang Kinglong Society.
Hindi ko talaga alam. Anong meron sa'yo? Parang may 3 ulo at 6 na braso. Pero dahil nakatagpo mo ako, doon na lang tayo huminto. Ngayon bibigyan kita ng 1 oras. Hindi pa abot ng 1 oras. Darating na kayo para kunin ang bangkay ni Suyaw. Lindsay, ano gagawin natin? Ang umagaw kay Yao ay ang Tinglong Society. Sila mga taksil at walang pakundangan. Kapag nahuli ka nila, bihira ang makalabas ng buhay. Pangulo Lu, huwag muna magpanik. Laging may paraan para maayos ito. Magayos ka muna. Sumama ka sa akin, ililigtas natin si Suyaw. Dati pag-aalis ka. Hindi mo ako dinadala. Bakit ngayon iba ang ugali mo? May malalalim na agos sa yung high chamber nitong mga araw. Natakot ako na kapag napunta ako para iligtas si Suyaw, baka mapahamak ka naman. Huwag natin kunin ang maliit at mawala ang malaking. Ang rutang ito, hindi papunta sa Zoo Club. Sino ang nagsabing pupunta tayo sa Zoo Club? Saan mo pupunta? Sa pugad mismo ng Kinglong Society. Tarantado. Bakit mo hinayaan kami? Maghintay ng ganito katagal? Silly, tatanungin kita, sasagot ka, basta huwag kang magsisinungaling sa akin. Hindi kita sasaktan kung totoo ka. Walang kalokohan, alam mo kung ano ang mangyayari kung hindi. Sino ang hinihintay mo rito? Ako. Hinihintay ko. Ang ulo ng Kinglong Society. Zhu Yuesheng. Umalis ka na. Palalayain niyo na ako. Ayaw mong umalis? Hindi. Bakit isang tanong lang ang tinanong ninyo sa kanya? At saka pinakawalan nyo na siya? Kailangan lang matiyak kung sino ang hinihintay niya. Sapat na kung si Du Yuesheng yun. Ang mga lihim ng Kinglong Society. Isang babaeng lansangan lang siya. Hindi naman niya malalaman iyon. Baby, dumating na ako. Hampasin mo ako ng todo. Saan siya? Baby. Halika, dito. Nahuli kita. Halika, halik. Gusto ko yung tapang mo. Tara, hampasin mo. Hampasin. Gawin mo ng totoo. Grebe, gusto kong mamatay. Sino kayo? Sino ang nagpasok sa inyo? Tulong. Boss Du, huwag mo nang sayangin ang lakas mo. Yung mga tao mo sa labas, inayos ko na lahat. Walang papasok para iligtas ka. Ikaw yung sinahuran ng malaking premyo ni Chen Xiao. Yung maliit na bodyguard. Lindsay, tama ba? Pangulo Lu, inilabas mo pa ang mga tao mo at pinasok ninyo ang teritoryo namin ng Kinglong. Tinatalo mo ba kami, Kinglong Society? Galit mo ba sa amin? Kayo pa ang unang nagdukot mula sa amin. Dinukot ninyo ang kaibigan ko. Dinukot ninyo si Suyaw. Ginawa namin yon para hulihin kayo sa loob ng Purple Moon Club. Pasabay-sabay, isang bagsak. Akala namin may ikot namin kayo noon. Pero kayo naman ang gumalaw pabalik sa amin. Tila isang taktika na pang genius. Brutal, ha? Hindi ko kailangan ang papuri mo. Tumawag ka kay Huang Qianrong, ikalawa sa Kinglong. Sabihin mo, dalhin nila si Suyaw rito. O hindi, imbitahin mo siya dito. Si Chen Xiaoang. Nagsabing dukutin si Suyaw. Kung ganyan ang ginagawa ninyo, alitahin ninyo ang Chen family. Hindi ba kayo natatakot na pipatayin nila kayo paatakutin? Sige, labanan na. At tawagan ko na ngayon ang pangalawa. Ang gwapo naman niya, di ba? Sayang lang, wala siyang mata. Talagang ayaw makipagsabayan sa Chen family. May lakas ba kayo para diyan? Huang Tianrong, nagbabala ako sa'yo. Huwag mo akong hawakan. Ang personal bodyguard ni Luning Shuang, si Lindsay, malakas talaga. Kung maglakas loob kang humawak, papahiyain kita niyan, lalagyan kita ng ngipin sa sahig. Ay! Nangangako ka. Nandito ako sa mundo ng mga taong tulad namin. Minsan, pumatay at umagaw kami noon. May lakas ka pa bang mangamba sa akin? Hindi lang kita hahawakan. Pahirapan pa kita. Manunukol sa babae, ikaw na hayop. Masungit ka pa pala, ano? Halika, kunin mo ang kandila ko. Gagawa ko para kay MSU. Gandang essential oil SCA ang ihahain ko. Huwag kang lalapit. Huwag ka nang lumapit, ha? Huwag. Hindi ba mukhang nasisiyahan ka naman? Sadist ka ba? Gago ka. TCA. Boring. Sabi mo ang tungkol kay Lindsay, akala ko hero o matapang na lalaki siya. Pero siya pala ay isang, walang tapang, takot mamatay, kasing tahimik lang ng asong oso. Anong oras na, bakit hindi pa dumadating? Palagi nilang sinasabi, patayin ka na lang. Sayang naman, Anong balak mo? ang mga kapatid ko, kasama ko sila sa laban ng 10 taon na. Mahirap ang kapalaran nila. Mag-enjoy tayo. Huwag kang lumapit.
Halika, 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 halika. Sabay-sabay na. Walang hiya, walang patumpik-tumpik. Huwag mo akong hawakan. Walang hiya nga, hawak, hawak, hawak. Ngiti ka naman. Kayo na ang magpatuloy. Hoy, kuya. Ikaw na tong taimtim na gago. Alam mo ba ang ginawa mong malaking gulo? Bibigyan kita ng 15 minuto. Ibalik mo si MS Su sa headquarters. 1 minutong let ka lang. Huwag mong asahan na makikita mo pa pamilya mo. Kuya, ano nang nagmamadali? Sinusunod ko lang ang utos ni Chen Xiao. Dinudungisan namin yung babaeng si Suyao. Yao Yao, Luning Shuang. umalis kayo. Sino kayo ang nagbastos kay Yao Yao? Ako ang gumawa, anong problema? Kailap ng ipinaglalaban ninyo. Hindi lang kayo basta pumasok, sinira ninyo ang Kinglong Society headquarters. Nang saktan ninyo ang kuya ko. Parang naghahanap ka ng kamatayan. Ino-offend mo ako. Atayin kita. Huang Tianrong, hindi ba kita nawarnahan? Kung akyatin mo kahit isang daliri ni Suyao, wawasakin ko ang Kinglong Society ninyo. Ikaw lang. May ilang libong kasama ang Kinglong Society namin. Isang utos ko lang. Agad silang magtitipon dito. Gagawin nilang karne kalabog ka. Di ba, kuya? Ganon kababaw na biro. Matagal ko nang hindi narinig yan. Sumasang-ayon ka ba? Lin Xiao. Ako, ang pangalawa, nagkamali at nagmalabis. Nagalit kami kay Lindsay at kay Pangulo Lu. Ngayon patay na ang pangalawa namin. Nangangako kami ng isa pang pagkakataon. Ang kabayaran kay MS Su. Hindi bababa kahit 1 sentimo. Magtiwala ka. Hindi mo ba pinapansin ang sinabi ko? MS Su ay malubhang na sugatan ngayon. Buhay niya tatahimik sa anino nito mapakailanman. Ang Kinglong Society ay mas nakakasama kaysa nakikinabang. Dapat itong buwagin. Buwagin ang Kinglong Society. May tanong ka ba? MS Su. Esensya na, hindi kita naprotektahan ng maayos. Hindi kita sinisisi. Buti na lang dumating kayo agad. Nagtago sila ng bitag sa ZU Club. Kung hindi kayo pumunta sa Kinglong Society, siguradong, tapos na ako. Mga siraulo talaga sila. Bakit nila ginawa yan sa'yo? Paano kung may peklat na mataatalim? O kaya, hayaan mo, susubukan ko. May alam ka ring magpagaling? Pangulo Lu, bakit mo ako sinapa? Yan bang pagpapagaling mo kay Yao Yao? Halatang hinahawakan mo lang ang mukha ni Yao Yao. Sumasamantala ka pa. Ayos na ang mukha mo. Talaga. Kaya pwede na akong magmukhang maganda uli. Lindsay, kanina nagkamali ako sa'yo. Asensya na. Ganito ba ang hitsura ng paghingi mo ng tawad? Walang puso naman. Ako, nagsorry na. Ano pa ba ang gusto mo? Kung gusto mo, lutuin ko kayo ni Yao Yao. Medyo masakit pa dito sa akin. Sa tingin ko pag-uwi mo, dapat mong, Nga. Chen Xiao. Kami ang Kinglong Society. Para asikasuhin ang interes ng Chen family. Kaya napunta sa ganyang kalagayan. Sasabihin mong tatayo kayo pa sa amin? Ako, ang Chen family. Binigyan namin ng maraming tao ang Kinglong Society para lang patayin si Lindsay, Luning Shuang at Suyao. 2 babae, 1 lalaki. Libu-libong katao. Pero huli wala ring nahuli. Nawala pati ang pangalawa natin. Tapos naubos ang buong grupo ninyo. Ano ba ginagawa ninyo? Hindi naman. Yung si Lindsay. Hindi siya tao. Parang multo siya. Tingnan nyo ang pangalawa. Pinatay siya ng biglaan. Lumayas kayo. May libu-libong tao ang Kinglong Society. Parang libu-libong baboy lang. Kung wala pa sa 3 araw, hindi pa rin mahuhuli lahat ni Lindsay. No? Chen Xiao, mawa ka. Ang nakakainis naman nito. Chen Xiao, Sabihin mo, dumating na ang Yanbian 4 ghosts. Ipapasok ko ba sila para makita ka? said, mabuti. Ang Yanbian 4 Ghosts. Sila ang ace guest operators ng Chen family. Ang sinasanay nila, ang mysterious manananggal. Kaya nitong sumipsip ng panloob na lakas ng kalaban. Lindsay, kahit gaano man siya kagaling, pag naubos ang kanyang enerhiya, hindi na siya makakagalaw. Ayos na to. May suporta ang Yanbian 4 Ghosts. At meron pa akong 2 kasama rito. Mga sisters ng New Yin Sword Sect. Lindsay, hindi siya makakaligtas kahit paano. Agad hanapin ang kinaroroonan ni Lindsay. Dali. Ang mga kutsilyo ninyong 2, hindi lang basta-basta, hindi lang para hiwain ng isda. Ngayong gabi, gusto kong makita ang mga kutsilyo ninyo. Gagamitin para putulin ang ulo ni Lindsay. Opo. Pinaghirapan ko talaga. Naniluto ko ang buong handa. Kayo 2, bakit hindi kayo kumakain? Luning Shuang, baka dapat mag-hear ng yaya. O ilipat na lang ang pagluluto. Kay Lindsay. Sinasabi mong pangit ang niluluto ko? Naku, hindi naman sobrang pangit. Medyo hindi lang ito masarap.
Kapag kumagat ako ng isang subo ng luto mo, kailangan kong uminom ng 3 baso ng tubig. Oy, Lin Xiao, may lead na ako sa impormasyon na inutos mong hanapan. Pwede ka bang pumunta sa bahay ko? pupunta ako na yon sa'yo. Sage, Lindsay, yung inutusan mong bagay kanina. Nakakuha kami ng ilang impormasyon. Tignan mo muna ito. Ang codename na Black Fox. Napakalihim siya. Tinanong ko lahat ng kilala sa daan. Halos walang nakakaalam ng totoong pagkakakilanlan niya. Palagang kakaunti ang may alam. Sa nakuha kong records, dating sundalo raw siya. Pagkatapos umalis sa milita, nawalang baka siya sa loob ng bansa. Ganun nga, kaya pinapadalhan ko ng investigador. Sa sakop ng Yunhai Chamber, sinuyod ang mga umalis ng bansa ilang taon na ang nakalipas. Nakita namin ang isang kahina-hinalang tao. Tignan mo ito. Siya raw ang panganay na anak ng Chen family sa Yunhai. Pangalan niya, Chen Fusheng. Kapatid din siya ni Chen Yutang. May mga balita na, Chen Fusheng, mabilis na babalik mula Australia papunta sa bansa. Ang taong si Chen Fusheng na ito, bakit parang kamukha ng kuya ko na si Chen Qian? Parang pareho sila. Pangulo Lu, may problema. Lindsay, bakit ganito? Siya ang bodyguard ng aming manor. Bakit mo siya sinaktan? Gagawin niyang mamamatay sa akin. Sundan na siya sa akin, halos 10 taon. Kailan siya nabili ng iba? Baka, posibleng ganun na. Mula nang pumasok siya sa Wang Family Manor, palagi na niyang ginawa ito. Nasa kampo ng kalaban ang puso niya. Hindi siya higit pa sa isang tayasa na inilagay sa tabi mo. 1 pound lang. Tara, bisitahin natin ang isang matagal ng kakilala. Matagal na kakilala. Lindsay, Wang Zitsuan, labas ka at tanggapin ang kamatayan mo. Chen Yutang, sakto ka lang dumating. Sasakayin ka sana ng hanap kita. Lindsay. Minsan iniisip ko talaga, parang galing ka sa pagitan ng bato. Ang tigas ng kapalaran mo. Pero ngayong araw, wala ka ng ganoong swerte. Oh, Wang Zitsuan, ang swerte naman natin na magkita. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Bumalik ka sa ilalim ng Chen family. Maari kong isaalang-alang na. Patawarin kayo. Kumusta, papayag ka ba? Chen family, Wang Manor, Kinglong Society. Sila ang 3 malaking puwersa ng Yunhai. Pero pinipigilan tayo palagi ng Chen family. Umaasa kami sa Chen family. Walang palabas. Sakto na dumating ka ngayon. Maghiwalay na tayo ng opisyal. Mabuti. Sana, huwag kang magsisi kailanman. Yanbian for Josts, halika. Halika. Di makikita. Sinisira ang paloob na lakas. Ginagawang opensa ang depensa. 4 na walang anyo. Sila pala ang Yanbian for Ghosts. Ikaw muna. Ako ang haharang sa kanila. Wang Zitsuan, anong gagawin mo? Magpapakitang gilas ka ba? Hindi mo ba iniisip? Nasa kamay ka ng Yanbian for Josts. Ilang galaw lang kaya ang kakayanin mo? hindi ba yan bien for ghosts lang iyon? Ganong kalala ba? Hindi mo alam yan. Ang teknik nila ay napakabihira at nakakatakot. Kapag nagkaroon ng pisikal na kontak, sususupin nila ang paloob mong lakas. Pagkatapos, magiging ordinaryo ka na lang. Huwag mo silang hawakan. Ayos na yan. Tama ka rin. Alam mo naman, ang lakas ng Yanbian Fordos. Malayo sila sayo. Bakit naman? Pinoprotektahan mo pa rin ako. Dahil, ang manirigma, namamatay para sa nakakakilala sa kanya. Isipin mo, pareho tayo ng isip. Gusto kong ipaalam sa Chen family. Si Wang Zitsuan ay kaibigan ko. Hindi ko papayagan na. Sinuman ang manake. Ang kaibigan ko. Sandali, anong ginagawa ninyo? Nagre-romansa ba kayo? Nag-away sa pakit? No? Lindsay, minsan, talaga, di ko maintindihan. Bakit sa Yunhai? Ang dami ng magagandang babae. Na gustong gusto ka? Ang charm mo sobra. Kuya, Nainggit ka ba? inggit. Tapos sumama ka sa impyerno, sweet na sweet. Tanga, Pahiram ng hikaw. hindi pwede. May nagpapahamak sa dahon? 2 sa Yanbian for Josts. Ganoon ka lang bababagsak? Sino ka ba talaga? Chen Yutang, matagal ka nang nakaantabay. Akala ko pa, ano ba talagang madadala mo? Muna makapangyarihang tagapagligtas. Akala ko, pero mga basura rin pala ito. Lindsay, akala mo nanalo ka na sa isang laro? Ngayon, ikaw na ang di matatalo sa mundo. Di ba? Sasabihin ko sa'yo, ngayon dinala ko ang mga kasama ko. Lahat sila ay mga master level na mandirigma. Susubukan kitang pagurahin. Papagodin kita hanggang mamatay. Kaya maghanda kang magsikap ng todo. Narinig ko, ang kuya mo, Chen Fishing, malapit nang umuwi sa bansa. Tag-isipan mo mabuti. Babalik ba siya para palitan ka? Bilang tagapagmana ng Chen family. Paano alam ni Lindsay Petito? Kailangan nating tanggalin siya agad. Kunin natin ang control sa Lugroup para makipagsabayan sa kuya ko. Tumindig kayong lahat. Makinig kayo. Ngayong araw, kung sino man makapatay kay Lindsay, sisiguraduhin ko ang yaman at karangalan niya habang buhay. Lindsay, gusto mong makipag-duel?
di ba? Pero tingnan mo rin kung sino ang kausap mo. Ang panloob mong lakas. Mabubunot na ang lakas mo. Pag naubos ka na, tignan mo kung paano kita papatayin. Ramdam ko na naglalaho ang aking internal energy. Ganoon din ako. Hindi pala tayo lang ang marunong ng Yoming Divine Skill. Siya rin, at ang antas ng pag-aanyaya niya, mas mataas pa kaysa sa atin. Impossible. Ang nakakatakot, ang 4 na ghosts, hindi nga nakatagal ng isang round. Miss Wang Zichuan, mabuti, panoorin mo ng mabuti at matuto ka. Linz, mag-isip ka ng mabuti. Talaga bang gusto mong makiaway sa amin, sa Chen family? Alam mo naman, pwede sana tayong makipagtulungan. Pareho tayong kikita rito. Paulit-ulit ninyo akong sinubukang patayin. Mayon na hindi nyo matalo, naghihingi kayo ng tawad. Chen Yutang, hindi ganon kadali ang lahat. Tao Hua Luying siya. Linz, akala mo ba takot talaga ako sa'yo? Dinaya lang kita. Akala ko hanggang ngayon, hindi mo pa naranasan. Ang Shadow Organization, ang dalawang magkapatid na babae, pagsasamahin ang dalawang espada. Di ba? Ngayon, ipapakita ko sa'yo. Lindsay, kahit ang Yanbian Four Ghosts, at pati na ang Shadow Organization, ang double sword combo ng dalawang magkapatid, hindi kayang talunin ka. Lindsay, ikaw, saan ka nang galing? Sino ka ba talaga? Lindsay, Wala kang kailangan malaman. anong gagawin mo? Chen Yutang, alam mo, humahanga naman ako sa'yo. Bilang isang lalaki, hindi mo diniskaril ang dangal ng pamilya mo. Ibig mong sabihin, balak mong patawanin ako. Pero kung tungkol sa akin, hindi ako nagpapakita ng awa sa kalaban. Walang habag ang kamay ko. Lindsay, hindi ko inasahan na gagawin mo ito. Pinutol mo ang lahi ko. Lindsay, huwag mo akong patayin. Linze, sandali lang. Huwag mo akong patayin. Ika, huwag mong isipin na, dahil may paninindigan ka, pababayaan mo akong pakawalan si Chen Yutang. Ang amo ko, gusto niyang gamitin ang isang pagkikita, kapalit sa Linze, at patawarin si Ken Xiao. Ang pinuno ninyong iyon hindi si Chen Yutang. Sino naman siya? Ang panganay na supling ng Chen family. Chen Fasheng. Papalakarin niyo lang siya. Sayang naman. Kahit buhay pa siya na yon. Para kay Chen Yutang, mas masakit pa yon kaysa patayin siya. Bakit mo sinasabi yan? Paulit-ulit niyang sinubukan akong patayin. Layunin niya, sakupin ang lugro, at makuha ang mana ng Chen family. Ngunit na yon, wala na ang kanyang kakayahang magkana. Hindi papayag ang Chen family na ang isang eunuch, ang magmamana ng negosyo. Ibig mong sabihin, lahat ng pagsisikap niya sa mga taon, nawalan ng saysay. Ang talino. Uwi na ako muna. Mapapahinga, mag-ipon ng lakas. Ang bumalik mula sa ibang bansa na si Chen Fusheng. Tila mas mahirap labanan kaysa kay Chen Yutang. Huminto ka ng sasakyan. Dapat ko na sanang naisipan na ikaw ang tao ni Chen Fusheng. Kung alam ko lang. Dapat pinatay na kita noon. Patawarin mo ako, pangalawang binata. Pinilit din ako. Pinilit. Babalik na agad ang unang binata. Ngayon, hindi na ako tao ni pangalawang binata. Hindi na pwedeng si pangalawang binata tulad ng dati. Magagalit agad. Susuntok kapag gusto niya. Said. Kaya ang kuya ko, gagawin ba niyang patayin ang sariling kapatid? Ewan ko nun. Pangalawang binata, o sa unang binata, sabihin mo na harapan. Ay, ang unang binata nga. Kuya, Chen Yutang, may sugat ka. Umupo ka, Chen Yutang. Yung nawalang dangal mo sa Yunhai Chamber, binawi na ng kuya mo para sa'yo. Ang misyon mo ngayon ay maggagaling muna. Pagkatapos, ibibigay mo na sa kuya. Said. Salamat, kuya. Kuya. Daddy, tayo, hindi ba't alisin natin si Chen Yutang? Ngayon, iwanin siya. Lumisan ako papuntang Australia para mag-aral nitong ilang taon. Ang kapatid kong lalaki ang may hawak ng kapangyarihan sa bansa. Balang araw gusto nating bawiin ang mana ng Chen family. Kailangan noon maging mag-away ang magkapatid. Ngayon tinitingnan ko, walang ganong pangangailangan. Malaking tulong ang ginawa ni Lindsay sa akin. Putol na ang ugat ng kanyang lahi. Ang matandang Ginoo ay hindi. Pipiliin siyang magmana ng Chen family. Ikaw naman. Sa mga aong ito, pagpapaiwan mo sa tabi niya, na ipaghirapan mo, salamat. Huwag kang mag-alala. Doble ang gagawin kong kabayaran sa'yo. Seth, Tama. Kumusta na ang ipinagawa ko sa'yo? Paano na ang mga utos? ang ka-elder ng Yunhei Chamber. Inayos ko na sila. Naghihintay na sila sa meeting room. Pero, pawang mga tapat sila kay Ken Xiao. Kakawinin niyo lang kasi. Baka hindi sila matanggap ang inyong pagbabalik. Kung ganoon, patayin na. Magkakita ng lakas, magatag ng takot. Ken Fusheng.
Narinig kong bagong galing ka sa abroad. At ikinulong ninyo ang pangalawang binata. Ano ba ang plano mo? Tama. Ang Yunhei Chamber ay nasa saklaw ng Ken family. Walang duda diyan. Pero ang grupong ito, itinayong pangalawang binata. Kung kukunin mo ang pinaghirapan niya, medyo, walang tunay na pagkakabrother, ano? Tayo'y tapat lang kay pangalawang binata. Umalis ka na sa Yunhei Chamber. Hindi ka namin tinatanggap dito. Simula ngayon, ako na ang hahawak sa Yunhei Chamber. Lahat ng pondo ng chamber, ang pag-appoint ng tao, ang pamamahagi ng resources, lalagpas sa akin muna. Kung gusto ninyong manatili at magtrabaho ng maayos, sumunod kayo. Kung hindi, hindi rin ako magkukulang sa pagkuha ng buhay niya. Apos na ang sinabi ko. Sino ang sangayon? Sino ang utol? Ako, tutol. May tutol pa ba? Kung wala, lumabas kayo at magtrabaho. Miss Liu, ano ang susunod nating hakbang? Si Chen Yutang na anga. Iniisip lang niyang supilin ang iba sa lakas. Maraming bagay. Kailangan pa ring mag-isip. Ito ang dinala ko mula sa abroad. Isang bagong guparasite. Kapag na-infect, naguguluhan ang isip. Hindi na nila alam ang tama at mali. Ikaw ang mag-isip. Hanapan mo ng paraan na mapakain ito kay Luning Shuang. Gusto kong ako mismo ang mag-control kay Luning Shuang. At patayin si Lindsay. Anong klaseng bagay to? Medyo late na rin. Oras na para umuwi. Nakauwi ka na. Nakaroon kang 5 kilometro ngayon. Pagod na pagod ako. Ning Shuang, bakit mabango ang mukha mo? Pula pa. Iwan ko. Baka medyo may lagnat ka. Anong kinain ninyo dalawa kanina? Ako, ang chef na yon, ipapakita ko sa inyo. Hindi na ako kakain. Kayo na lang kumain. Magligo muna ako. Tapos diretso na akong matulog sa taas. Ano ba itong nangyayari? Pangulo Lu, ano po nangyayari sa inyo? Ang init ko. Bakit sobrang lagna? Ito ang bagong guparasite. Ah, may nilagyan pala siyang kulam. Kaya pala magulo ang isip niya. Pangulo Lu, Para tanggalin ang kulam sa'yo, nakabala kami. Okay ka na ba? Ah! Kung hindi ikaw, sino pa? Lindsay, ang laki ng tapang mo. Nangahas kang pumasok sa kwarto ko nang walang paalam. At nangahas kang matulog kasama ang miss namin. Tanga ka. Ay, ikaw na naman, Lindsay. Habang hindi ako nakatingin, kinuha mo na ang Ning Shuang namin. Magaling kang manloko sa dilim Magsalita ka. Hindi naman. Mga linawin niyo muna. Kagabi, sining Shuang ang pumasok sa kwarto ko. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig mong sabihin, na ako ang nag-advance? Na ako raw ang yumakap at nag-volunteer? Wow, Kung hindi naman, alam mo ba kung gaano ka kainutil kagabi? Grabe ang ginawa mo kagabi. Umakyat ka ng 7 beses. 7 beses. Sakit na pati likod ko na yun. Tahimik ka. Luning Shuang, sa ganitong bagay, dapat parusahan. Kung hindi, matitikman niya ang sarap at mauli. Gustong-gusto kanya makipagtalik araw-araw. Lindsay, dahil inisulto mo ako, aparusahan kita. Ibabawas ko ang 1 buwang sahod mo. Hoy. 1 beses lang, 1 buwang multa. Masyadong mahal. At saka, illegal maningil ng pera para matulog. He. Hindi ka pa rin tumapayag, ano? Alam mo ba, ito ang unang beses ni Luning Shuang, ang kanyang unang gabi, napakahalaga, naagaw dahil sa'yo, ng walang hiya mong lalaki. Nangahas kang, tumawag, hindi talaga oras nito. Sagutin muna, pagkatapos magpapatuloy ang kambabatikos. Sino ito? kapag nasasagot ang tawag ko, ibig sabihin buhay ka pa. Ikaw ang naglagay ng kulam kay Luning Shuang. Bumalik ka mula Australia. Chen Yutang, Chen Fishing. Ang talino mo nga. Kaya nga pala, hindi kayang talunin ng pangakong kapatid ka. Shen Fusheng, gumamit ka pang lason sa akin? Dahil dyan, muntikan ko nang mapatay si Lindsay. Ano ba talaga ang layunin mo? Inutol ni Lindsay ang pagkakalalaki ng kapatid ko. Mabuti na lang hindi nag-iisa ang Chen family. Kung hindi, magwawakas na ang lahi namin. At tinatanong pa ni Pangulo Lu kung ano ang gusto ko. O sige, sasabihin ko na lang. Gusto kong pag-usapan natin ni Pangulo Lu ang tungkol sa control ng Lu Group. Marami na akong sinabi. Ang Lu Group ay pinaghirapan ko ng buong buhay ko. Hindi ko ibibigay sa Chen family. Huwag magmadali. Mayroon akong litrato dito. Sa tingin ko, pag nakita nyo ito, mababaliw kayo sa kaba. Kahit, hahanapin nyo ako para makipag-negosyate. Ang Chen Fusheng na ito, puro palabas at misteryoso. Baka, si Chen Fusheng ang tunay nating kalaban. Gaano na ba kayo? Kaalam sa Chen Fushing na ito? Alam ko lang, pumunta siya sa Australia,
para sa negosyo ilang taon na ang nakalipas. Lahat ng gawain ng Yunhai Chamber, pinangangasiwaan lahat ni Chen Yutang. Di ko inakala, pagbalik pa lang niya, agad siyang umagaw ng kapangyarihan. Ning Shuang, anong iniisip mo? Dahil sa Lu Group at ang relasyon nila sa Chen family, maraming taon na ang nakalipas. Nagpadala ako ang tao sa ibang bansa na nag-track kay Chen Fusion, Ano ba talaga ang kanyang totoong pagkakakilanlan? Australian gang. Hindi nakakagula. Alam lang namin ang taong ito. Na may alias. Black Soch. Lindsay, nakakatakot ang itsura mo. Lindsay, kalaban mo ba yung taong ito? Naong napatay ang aking guro habang nagsasagawa ng misyon. Akala namin biktima siya ng bitat. Ngunit nalaman namin na may nagbunyag ng impormasyon at nakipagsabuatan sa mga dayuhang puwersa para mag-set up ng bitat. Kung si Chen Fishing nga ang Black Fox. Kaya siya ang pumatay sa aking guro. Lindsay, ano ang balak mong gawin? Kailangang tuluyang puksain hanggang sa uga. Paulit-ulit nila kayong abalahin. Logro. Ikaw at si Luning Shuang, maaring humarap sa mga banta. Makikipagsabayan tayo kay Chen Fusion. Pero si Chen Fishing, parang mabangis na hayo. Kapag nagwala siya, delikado kayo. Pero hindi naman tayo pwedeng maghintay lang na mamatay. Sandali ka. Ano to? Kasunduan ng paglilipat ng kontrol ng Lu Group. Hawakan mo to. Ito lang, ang makakapagpatingin sa iyo kay Chen Fusheng. Yung hikaw na to, bakit pareho siya sa nawawala kong hikaw noong gabing yon? Alagang pareho. Eksaktong magkapareho. Baka ba? Si Lindsay ba? Ang taong sumagip sa akin noong gabing yon? Luning Shuang, masama ang mood ni Lindsay. Dapat nasa bahay tayo para samahan siya. Kailangan natin siyang aliwin. Bakit pa tayo pupunta sa opisina? Nakakalito kapag masyado kang nag-aalala. At may sarili rin tayong gagawin. Ano ba balak mong gawin? Lu Group ay magpapahayag ng digmaan sa negosyo laban sa Chen family. Ang mabuting kapatid ko na si Chen Yutang, ano ginagawa niya? Simula nang bumalik ang panganay. Ang pangalawang binata, tahimik na tahimik. Araw-araw lang nasa bahay, hindi lumalabas. Parang ayaw nang makialam sa mundo. Mukhang hindi bobo ang kapatid ko. Alam niya na dahil ganito lang, maumaintain niya ang buhay niya. Si Lindsay naman, Walang gaanong galaw. Nakatunggali na ako kay Lindsay dati. Hindi lang siya magaling sa laban. Bihasa rin siya sa tinik at mga pasabog. Kung may hadlang, papatayin ang hadlang. Kung may Diyos, papatayin din ang Diyos. Kailangan pa rin tayong magingat. higit pa sa galing sa katawan. Ang talino at strategiya ni Lindsay ang mas delikado. Ako ang pinakamakakilala kay Lindsay dahil nagsama kami sa hirap at panganib. Naalala ko pa yung panahon ng dangal at paghiram ng buhay. Sayang lang. Ang tao ay nagbabago. Panganay, may masamang balita, may masamang balita. Bakit ka nagmamadali? Anong nangyari? Tinamaan ang Chen family ng business attack. Bumagsak na ang stock market ng todo. Napakadelikado para sa panganay. Bakit ka parang nagmamadali? Anong nangyayari? Inatake ang Chen family sa isang commercial na pagsalakay. Bumabagsak ang stock market. Sino ba tong walang pakialam na to? Ngayong oras na ito, may gumagawa ng lihim na galaw laban sa Chen family. Ano ang pagkakakilanlan ng kabilang partido? Na-verify nyo na ba? Malaking halaga ng pondo ang nasa stock market. Lahat ng gagaling sa Lu Group. Luning Shuang. Baliw ba siya? Nilagay niya ang napakalaking perang ito sa stock market. Gusto ba niya magbangayan ng hanggang patayan? Binata, hindi ito ang panahon para magalinlangan. Agresibo ang Lu Group. Kung ganito ang takbo, hindi abot ng 3 araw, ipo-short nila tayo. Kailangan nating magplano agad ng kontra. Ang maliit kong Shimei, kagaya ng tatay niya, matigas ang ulo, pero basta makuha natin ang control ng Lu Group, may pagkakataon tayong bumawi. Ganito. Sabihan mo si Lindsay ng isa mensahe. Sabihin mo sa kanya na kung gusto niya malaman ang tunay na nangyari sa pagkamatay ng kanyang master noon, dalhin niya ang transfer agreement ng control ng Lu Group, ang kasulatan ng paglipat ng control. Umunta siya sa Yunhai Chamber para magkita sa akin. Naintindihan? Bakit ka nandito? Pasok ka. Hindi na. Diretso na lang. Base sa investigasyon ng Security Bureau. Ang panganay ng Ken family, Ken Fusheng. Siya ang pinuno na nakipagsabuatan sa mga dayuhang puwersa. May codename na Black Fox. Alam ko na. Kung gayon, Sasabihin ko sa iyo ng isang balitang hindi mo alam. Ang taong ito, Ken Fusheng, ay ang kaibigan mong palaging kasama. Nakapagligtas pa nga ng buhay mo. Dapat ngayon alam mo na kung sino siya, di ba? Ma'am. Ito ang baril ng aming master. Lindsay. Simulan na. Lindsay, Dumating ka sa akin para magiganti. galit man ako sa'yo. Pero alam ko, hindi ako katapat mo. Ano to? Simula nang bumalik si Chen Fusheng, ni-restructure niya ang Yunhai Chamber. Ngayon ang Yunhai Chamber ay parang dambuhalang bitag. Kapag pumasok ka,
Huwag mong asahan na makakalabas ka ng buhay. Hindi ako nagsisinungaling sa'yo ngayon. Alam kong hindi ka nagsisinungaling. Pero alam mo rin na kailangan kong pumunta. Siyempre alam ko. Kaya, buksan mo ang folder, tingnan mo. Ito ang kasalukuyang mapa ng seguridad ng Yunhai Chamber. Nasaan siya? At kung anong klaseng killer ang inilagay niya? Nakalagay lahat ng malinaw dito. Bakit mo ako tinutulungan? Naisip ko lang na, nagsikap ako ng ilang taon. Pero para sa kanila, wala lang pala. Wala akong nakuha. Pero si Chen Fusheng naman, bumalik lang siya mula sa abroad, at madali lang niyang agawin ang posisyon bilang tagapagmana ng Chen family. Kung hindi ko ito makuha, hindi rin siya dapat makakuha. Gusto ko mamatay siya. Lindsay, umuwi na kami. Lindsay. Kakaiba naman. Wala si Lindsay sa bahay sa oras na to. Baka naman pumunta siya sa Yunhai Chamber para hanapin si Chen Fusheng. Siguradong ganun. Ayaw niya na tayong dalawa. Madamay sa gulo na to. Kaya nag-isa na lang siya. Hindi pwede. Kailangan kong hanapin siya. Oh, Luning Shuang, kalmahan mo muna ang sarili mo. Kung pupunta tayo, dalawang mahinang babae lang tayo. Hindi lang natin siya matutulungan. Baka mas magistorbo pa tayo sa kanya. Ano nang ba ang gagawin natin? Hindi natin pwedeng hayaan na. Mag-isa siyang humarap sa peligro. Mas malupit ang estilo ni Chen Fusheng. Kumpara kay Chen Yutang, tiyak na papaslangin niya si Lindsay. Nang walang awa. May naalala kong isa na baka makatulong sa kanya. Sino? Si Wang Zixuan ng Wang Manor. Wang Manor, kahit na sumuko na sila kay Lindsay, panatili pa rin nila ang kanilang lakas. Bukod pa rito, si Wang Zixuan ay eksperto rin. Ang Wang Manor, kaya pa ring makipagsabayan laban sa Chen family. Tama ka. Pero, hindi ko alam kung handa si Wang Zixuan na tumulong sa atin. Kasi, nakaangkot rito ang kinabukasan ng Wang Manor. Narinig ko na, si Wang Zixuan ay tumatangkilik ng pagkakaibigan at karangalan. At nailigtas na ni Lindsay ang buhay niya, kaya siguradong babayaran niya yan. Ganito na lang, hintayin mo ako sa bahay. Pupunta muna ako sa Wang Manor. Paumanhin po, sir. Hindi ka pwedeng pumasok. Gayon, ang Yunhai Chamber ay nagtipon ng daan-daang ekspertong Grandmaster. Talagang malaki ang ginastos ng Young Master. Narinig ko ang chamber ay tutugon sa isang lalaking nagngangalang Lindsay. Simpleng bodyguard lang ng Lugru. Hindi ko talaga maintindihan. Bodyguard lang naman yan. Kailangan pa bang magpakalat ng ganyang kalaking abala? May sariling plano ang Young Master. Kapag naalis na natin ang bodyguard na to, ang Yunhai Chamber natin ay magmamay-ari na ng Lugru. Ang CEO ng Lugru na si Luning Shuang ay kilalang pambihirang maganda sa Yunhai. Pati ang matalik niyang kaibigan na si Suyao ay sobrang ganda rin. Kung silang dalawa ay makakasama ko ng isang gabi. Sa tingin ko, kahit sa panaginip, ay magigising pa akong nakangiti. Huwag kang managinip na gising. Kung may makukuha man, hindi ikaw ang ununahin. Sino ang nagkakamukhang galunggong na pumasok sa Yunhai Chamber? Nainig ko, yung kapatid kong lalaki, medyo pasaway na ngayon. Sabi ng mga sumunod sa kanya, nakipagkita siya kay Lindsay, at ang defense map ng Yunhai Chamber. Binigay niya doon. Hayop na yan. Plano ko sanang palampasin ang buhay niya. Pero traitor pala, tong hayop na to. Nakipagsabuatan pa talaga kay Lindsay, para patayin ako. Dahil tinanggihan niya ang magandang pakiusa. Kung ganoon, patayin na ninyo. Naintindihan. Sandali. Ano pa po ang utos niyo, boss? Wala si Lindsay sa pabi ni Luning Shuang. Ibig sabihin kay Luning Shuang, malamang wala na siyang maasahang malakas na tagaprotekta. Ganito ang gawin mo. Untahan mo si Luning Shuang at kidnapin. Gusto ko, sa harap mismo ni Lindsay, ipapahiya ko ng husto si Luning Shuang. Seth. Senior brother, tagal na nating di nakita. Di ko akalaing ang dati kong kasamahan, sa hirap at ginhawa, si Chen Qian. Ay siya pa lang, kinatatakutang salbaheng si Chen Fusheng.
ang panganay ng Chen family. Isang hamak at simpleng bodyguard lang. Pero kaya niyang guluhin ang buong Yunhai Chamber. Sirain ang Qinglong Society. Kunin ang Wang Manor. Nakasira sa interes ng Chen family. Akala ko noon, sino ba naman ang may ganyang kakayahan? Hanggang sa malaman kong ikaw pala. Bigla naging malinaw ang lahat. Chen Fishing. Nakipagsabuatan ka sa mga dayuhang puwersa. Pinatay mo ang master. Pinatay mo ang master. Sumuko ka na. Sumuko ka na. Dapat ako ang nagsasabing yan. Isa ka lang. Ako, marami kaming tao. Kapatid. Kailan ka ba? Dapat mong kontrolin ang kapalitan mo. Ano ba yon? Ang nagbago sa iyo at naging ganito? Era ba? Kita? O ambisyon? Kapatid. Hindi mo talaga alam kung ano ang gusto ko. Hindi mo sinabi, halos nakalimutan ko na. Iniligtas mo ang buhay ko. Nang may misyon tayo, yung mga patay gawa at laban na naituro mo, ikaw ang nagturo sa akin noon. Bakit mo pinatay ang master? Karapat-dapat ka ba sa kabutihang itinuro niya? Wala akong pagpipilian. Ginawa ko lang, nakunin mula sa organisasyon, isang maliit at di kahalatahang lihim lang, at ipinalit sa mga puwersang mula sa ibang bansa, kapalit lang ng ilang resources. Yung matandang iyon hindi ako pinakawalan. Sinabi niyang ireripot niya ako. Kaya pinatay ko na lang siya. Tila ba wala kang bay? Kapatid. Magkapatid pa rin tayo. Bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Sumuko ka sa Chen family. Dadaling kita kumita. O bilang iyong nakakatandang kapatid, ako mismo ang magpapadala sa iyo sa impyerno. Gusto kong mapusta. Pustahan natin, kung kaya mo bang maging isang mabuting tao na may prinsipyo. Magaling ka sa laban. Tingin ko ang antas mo. Lagpas na sa Gunmaster, di ba? Hindi mo na kailangang malaman. Dahil malapit ka nang pumunta sa impyerno. Sandali. Luning Shuang. Lindsay, pasensya na. Muli kitang nahila pabalik. Huwag mo na akong asikasuhin. Abayaan mo sina Chen Fusheng at Yunhai Chamber na magbayad ng kanilang kasalanan. Maghiganti para sa tatay ko. Lindsay, napaka-inaasahan mo naman. Tinuruan na yan sa'yo ng senior. Palaging nagdadalawang isip ka. Bakit hindi mo iniisip na protektahan ang babae mo? Kamakailan, si Huang Tianrong ng Qinglong Society. Inabuso niya ang kaibigan kong si Suyaw. Pinadala ko siya sa impyerno. Gayon, kung manliligalig ka kay Luning Shuang kahit isang buhok lang. Hahati-hatiin kita. May karapatan ka bang makipagtawaran sa akin? Nasa kamay ko ngayon si Luning Shuang. Gusto kong maglaro, maglalaro ako. Gusto kong kumatay, papatayin ko. Kung gusto mong iligtas ang buhay niya. Pwede. Tusukin mo ang dibdib mo. Isang saksak. Bibitiwan ko siya. Huwag! Lindsay, huwag kang gagawa ng kahangalan. Lindsay, bibigyan kita ng 10 segundo. Kung hindi ka sasaksa, agad ko siyang pipitin hanggang mamatay. Hindi. Lindsay, para sa akin. Ibibigay mo ba ang buhay mo para sa akin? Lindsay, para sa akin. Ibibigay mo ba ang buhay mo para sa akin? Luning Shuang. Noon, hindi ko nasagip ang aking guro. Mayon, hindi na kita pwedeng mawala. Kahit mamatay ako, hindi ko papayagang may saktan sa'yo. Hindi. Sandali. Tigil na kayo sa kulitan. Lindsay, control ng Lu Group, kasunduan ng paglilipat. Ililipat ko ito sa'yo. Ibigay mo na yan. Lindsay, huwag mo siyang pagbigyan.
Hahaha. Isa, ihahatid ang dokumento. 2, ihahatid ang tao. Alam mo kung ano ang tipo ko. Palagi akong tumutupad sa salita. Bibilang ako hanggang 3. 3. Luning Shuang, okay ka lang? Ang kapatid kong lalaki, talaga namang walang kwenta. Gumugol siya ng sobrang panahon, pero hindi niya nakuha ang lugro. Medyo kumilos ako, kaya nakuha ko na. Chen Fusheng, nakuha mo na ba ang gusto mo? Pwede na ba kaming umalis? Hahaha. Gusto niyong umalis. Kailan ako nagsabing papayagan ko kayong umalis? Ngayon. Mamamatay kayong lahat rito. Lindsay. Alam kong humusay ka na, pero ilan ang kaya mong labanan? 10. 50. May 100 tao ako rito. Sapat ba yon para sa'yo? Wala akong balak umalis. Kahit ilang tao pa, lahat sila, kasama lang sa aking libing. Isusubo ko sa impyerno ang aking mga junior. Lindsay, Hindi ko inasahan. Ginagamit mo pa rin, yamakandang yon, na nagturo sa atin ng mga teknik sa pakikipaglaban. Pero ilan ang kaya mong talunin? May 100 tao ako rito. Hindi ka makapatay. Pero pwede kitang pagodin hanggang mamatay. Lindsay, huli na ako. Ayos ka lang ba? hanggat hindi pa ako patay, di ka pa huli. Luning Shuang, hindi ka nasaktan, di ba? Ok lang. Wang Zitsuan. Diretsang lumalaban sa Chen family. Hindi pa kita napaghahabol. Ikaw pa ang lumapit sa akin. Kanino ka sasago? Buong labas, ao ko lahat. At kayo rin. Makinig kayo. Ito ang Lu Group, ang alitan laban sa Chen family. Kung ayaw mong mamatay, umalis kayo na. Tama na. Mayon, tayo na lang ang narito. Kuya. Hindi pala. Chen Fishing. Lumang at bagong gali. Sabayan nating bayaran. Nakalimutan mo, noong una, sino ang nagsama sa'yo sa pangani? Lindsay, mag-ingat ka. Ang mga galaw ni Chen Fusheng, iba sa karaniwang martial arts. Medyo madilim at kakaiba. Huwag kayong magpapabaya. Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Matagal ko nang gustong makipagsabayan sa'yo. Hindi ko akalaing ikaw, nakipagsabuatan sa banyagang puwersa. Pinatay ang aming master. Chen family. Pinipigan nila ang Lu family. Mayon, lilinisin ko ang bayan mula sa kanila. Tuluyan ko silang lilipulin. Ang tumor na Chen family. Alunin mo muna ako, saka ka magsalita. Maganda ang ira mo, pero kung wala kang baril. Ang tatlong paa mong pang-ayaw na galaw, karapat dapat ka bang makipagsuntukan kay Lindsay? Ngayon patayin kita.
Wala kang anumang pagunlad. Impossible. Ang galing mo sa pagsuntok. Paano ka nanguna sa akin? Sa Australia ako, nagkakadalubhasa nitong ilang taon. Mga tekniko, pamatay ang tinuturo. Walang makakahalili sa Australia. Sa mga taong ito, saan ka napunta? Kuya. Ang galing mo, natutunan mo sa paghanap ng guro. Ang galing ko naman, naitipon sa tunay na laban, sa karanasan. Paano mo ako matatalo? Akala ko pinahina na si Chen Yutang. Babalik ako upang pamunuan ang Yunhai Chamber. Ang posisyon bilang susunod na tagapagmana ng Chen family. Iaangkin ko, hindi ko inakala na mawawala ang lahat ng plano ko. At ang dahilan, ikaw pala. Noon, kung hindi ko inalagaan ang buhay mo noon, ayos lang sana. Sayang. Sayang na nasungkit ko ang kontrol sa lugroup ng libre. Kahit kunin mo, wala rin silbi. Ang mga probisyon sa loob, binago ko na. Hindi kita hahayaan na gawin ito. Luning Shuang, may kailangan? Hindi ako maatalo. Tandaan mo pa ba ang baril na ito? Shij, ikaw ang pumatay sa master natin noon. Gagamitin ko ang baril ng master para patayin ka. Ang tao talaga. Hindi nila mapipili ang kapanganakan nila. May iba talagang ipinanganak na nasa itaas. May ilan naman na buong buhay nagpupunyagi, at hanggang makakakain lang ang makakamtan. Pero hindi ibig sabihin nito, na sa buhay nila, mas mababa sila sa iba. Hahaha. Tama. Pangulo Lu, hindi pala, Luning Shuang. Nandon sina Suyao at Wang Zichuan. Hindi maganda yan. Sinamantala mo ako tapos hindi ka pa masaya? Akala ko pagkatapos mamatay ang tatay ko, walang magbabantay sa akin. Ngayon, may nagbabantay muli sa akin. Wow! Lindsay, gusto mo bang ipagpatuloy ang pagbabantay sa akin? Handa ako. Kung lalagyan ng hangganan ang pagbabantay na ito, maglagay ng isang limitasyon. Gusto ko na, 10,000 taon.